Hindi. Ang tao sa kabaong ay may hininga pa. Anong ginagawa mo? Bilisan ninyo, hulihin siya. Tatlo. Dalawa. Isa. Ang patay, nabuhay, Ang patay, nabuhay. siya ang banal na manggagamot ng Luofu. Maraming salamat, banal na manggagamot. 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 Bakit mag-isa kang nagpapacheck up? Nasaan ang asawa mo? Abalang-abala siya. 6 na taon kaming kasal, hindi ako pinayagan ni Fulin na bumisita sa ospital para makita siya, at ayaw din niya ng anak. Akala ko sadyang malamig ang pakiramdam niya, at ang pagpapakasal ay patunay ng pagmamahal niya sa akin. Ako ito. Parang boses ni Fulin iyon. Direktor? Ginang direktor? Palabasin ang pasyente sa loob. Masama ang pakiramdam ni Peyu. Siya muna ang i-prenatal check-up. Handa akong magbayad ng 3 beses sa pasyenteng ito. Pakiusap, lumipat ka. Xingwu? Bakit ka narito? Kaya pala hindi mo ako pinapunta dahil may iba kang asawa ng direktor at anak sa ospital. So Chingwu, pinapayuhan kitang maging mapagpasensiya. Huwag ka na sa ospital, lalo pa at lugar ito ng trabaho niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikipag-agawan ng lalaki sa isang asawa lang. Ako ang pinakabatang medical director. Ang tatay ko ay isang senior executive sa White Group. Ang batang ito, kaya kong buhayin. Ikaw! Pakiusap, kapag sinisira mo ang pamilya ng iba, huwag kang maging matigas ang dila. Naglakas loob kang saktan ako. Ang anak ko, Xingwu! Peyu, ayos ka lang ba? Gusto mo bang magpa-full check-up? Wala lang. wala na ang anak namin. Pero ang inuna mo ay siya, kailangan ba niyang magpa-check up? So Kingwu, nawala man ang bata, pupwede pa tayong magkaroon ulit. Pinapangako ko sa'yo, basta sumunod ka lang. Ang posisyon mo bilang asawa ni Fu ay mananatili sa'yo. Hindi ako ang unang magdedemand ng divorce. Fulin, maghiwalay na tayo. Umalis na talaga. Isang ulilang babae mula sa probinsya. Gumulo sa'yo ng 6 na taon. Ngayon lang nakahanap ng mas magandang mapapangasawa. Talaga bang gugustuhin mong makipaghiwalay? Pagbilang ko ng 3, babalik siya. 3. 2. 1. Fulin, napakakatawa-tawa mo. Paano mo nagawang yurakan ang sarili mo ng ganito? Bakit mo sa akin binibigay ang card ng suweldo mo? Chingwu, kahit wala pa akong gaanong pera ngayon, tiyak na pagagandahin ko ang buhay mo. Magpakasal ka sa akin, di ba? Oo. Hindi mabuting asawa si Fulin. Hindi sulit ang isuko mo ang lahat para sa kanya. Ako, si Alagang Chingwu, nagpapaalam na sa aking guro. Matapos kaming ikasal, iniwan ko ang aking karera para tulungan siyang magbukas ng ospital, tinulungan siyang matupad ang kanyang pangarap,
Inagapan ko ang kanyang mga magulang. Ngunit ang mga lalaki, hindi kailanman magbibigay ng respeto at pagmamahal sa isang taong mapagpakumbabang nagbibigay. Ang tingin niya lang sa akin ay isang laruan na umaasa sa kanya, na pwedeng bigyan lang ng kaunting regalo at tapos na. Asawa ko, happy anniversary! Alas 12 ng hating gabi, araw-araw akong naghahanda ng gamot para sa kanyang herbal bath sa tamang oras. Dahil palagi siyang umuuwi ng alas 4 ng umaga. Pero ito na ang huli. Alas 6 ng umaga, nilalabhan ng mga damit na may amoy ng pabango ng iba at inihahanda ang isusuot niya paggising sa aparador. Pero ito na ang huli. Alas 7 ng umaga, minamasahe ang Zusanli para sa spleen at tiyan. Pero ito na ang huli. Basta maging masunurin ka, palagi akong uuwi ng maaga, bibigyan kita ng mas maraming pabuya. Hindi na kailangan. Ano na naman ang ginagawa mo? Inihanda ko na ang kasunduan sa diborsyo. Hati tayo sa lahat ng ari-arian sa mga nakaraang taon. Kung sumasang-ayon ka, pirmahan mo na. Dahil na naman to kay Peyo. Ilang beses ko na ba sa'yo sinabi? Si Peyo ang unikahija ng mataas na opisyal ng White Group. Kailangan ng ospital natin ang bagong gamot nila laban sa cancer. Puro negosyo lang ang ugnayan namin. Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi mo? Bakit naman hindi ako maniniwala? Ginagawa ko to para mabigyan ka ng mas magandang buhay. Ikaw dyan sa bahay, namumuhay ng walang iniintindi, wala kang alam sa nangyayari sa labas. Alam mo ba kung gaano ako kapagod? Director Fu, may balita na po tungkol sa manggagamot ng Luofu. Mukhang mali ang timing ng pagbisita ko. Pati password ng gate namin alam niya. Mukhang kabisado pa niya ang kwarto namin. Chingwu, hindi mo alam kung gaano kahalaga sa atin ang manggagamot ng Luofu. Isa siyang buhay na manggagamot, sabi-sabi, kaya niyang bumuhay ng patay at pagdugtungin ng buto. Kapag nahanap natin siya, maliligtas pa ang sakit ni Director Lu. Hindi mo siya mahahanap. Wala kang naitulong, huwag ka nang magparinig. Fu, madam, baka hindi niyo alam, noong nasa rurok ng kapangyarihan si Ministro Lu, kilala siyang isang mahigpit na ministro. Basta magamot ang kanyang atake sa puso, ang ospital natin ang magiging pinakamalaki sa pribadong sektor. Ang usaping pagligtas ng buhay, hindi niya maintindihan. Sa aklat-aralan na lang tayo mag-usap. Pagkatapos ko rito, bibilhan kita ng regalo. Hindi na kailangan. Miss Su, bakit ang bilis mong umalis? Ate-in-law, huwag kang magkamali ng isip. Natapunan ko lang ng kape ang sarili ko kanina, kaya nanghiram ako ng damit kay Director Fu. Tigil mo na ang palabas. Gusto mo ba yan? Sa'yo na. At pakisabi sa kanya na pirmahan na ang kasulatan ng diborsyo. Anong ikinagagalak mo? Kung hindi lang ako nagdoktorado sa ibang bansa 6 na taon na ang nakalipas, akala mo ba pakakasalan ka ni Fulin? Isang promdi ka lang? Hindi mo ako kayang talunin. Ni ayaw ko ngang makipag-agawan sa lalaki. Mas malawak pang mundo ang naghihintay sa akin. Chingwu, dalhin mo ang lugaw. Sumasakit ang tiyan ko. Batang guro, anong nangyari? Wangma, magluto ka ng lugaw. Batang guro, dati ang lugaw na ito, ang ginagawa ng ginang ng kusa, niluluto niya ng isang araw bago pa. Binabantayan ang kaldero, nilalagyan ng mahigit 20 uri ng gamot. Talagang hindi ko po alam. Ikaw? Hayaan na, gisingin ko na lang siya. Umalis na ba talaga siya? Hindi. Malambot ang puso niya.
Su Qingwu, kapag iniwan mo ako, hindi ka mabubuhay ng mag-isa. Bumalik ka. Babalik ka at papatawarin kita. Magkita tayo pagpirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Hello? Hello? Mabuti rin at umalis siya. Fulin, ako lang ang nababagay sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Sumasakit ang tiyan. Hihintayin ko siyang bumalik. Kung iiwan niya ako, hindi siya mabubuhay. Ang dami mong ibinigay na alahas sa kanya noon. Kung magbenta siya ng ilan, sapat na para mabuhay siya ng ilang araw. Mali ka. Ang kahulugan ng mga alahas na iyon, alam niya ng higit kanino man. Iyon ang saksi ng aming pagmamahalan. Kahit dumating siya sa sukdulan, kahit mamatay pa siya sa gutom, hindi niya iyon gagalawin. Maligayang pagdating kagalang-galang na customer ng VIC. Binibining Su. Binibining Su, bakit ang tagal nyo nang hindi bumabalik? Sa loob ng maraming taon. Dati ay tanga. Akala ko mas maganda ang bigay ng lalaki kaysa sa binili mo mismo. Ngayon ay maliwanag na ang isip ko. Ang lahat ng ito, ibenta na lang lahat. Miss Su, sandali lang po. Dito po kayo. Miss Su, ito po ang pinagbentahan ng inyong mga alahas. 20 milyon lahat. 20 milyon lang ang nabenta? Ang layo naman sa inaasahan ko. Bakit ka biglang nagbebenta ng alahas? Nako, malulugi na ba si Fulin? Magdidiborsyo na kami ni Fulin. Nag-iipon ako ng pondo para magtayo ng modernong laboratorio para sa tradisyonal na Chinese medicine. Talaga? Susukuan mo na talaga ang lalaking panlibre na yan? Ang saya ko lang eh. Nabalitaan ko ang lalaking panlibre na yan. Hinahanap din si Divine Dr. Luofu. Kapag nalaman niyang ikaw si Divine Dr. Luofu, siguradong pagsisisihan niya ng husto. Wala akong pakialam. Wala naman akong paki sa iniisip ni Fulin. Ganyan talaga ang pagiging strong independent woman natin. Sabi mo, magtatayo ka ng laboratorio? Ipapakilala kita sa isang tao. Senior ko siya noong high school, may PhD sa Harvard, ang numero 1 medical stock, ang CEO ng Bai Group. Si Bai Shijing. Sa loob ng maraming taon, hinahanap din niya si Divine Dr. Luofu. Hindi ko nga sinasabi. Nakilala kita. Teka lang ha. Nabalitaan nyo na ba? May asawang taga-probinsya si Director Fu, naging housewife ng 6 na taon. Lahat ng pera ay galing kay Director Fu. Gusto pa raw magdiborsyo para hatiin ang kalahati ng ari-arian. Walang silbi. Umaasa sa lalaki, mandaraya sa pera sa pamamagitan ng pag-aasawa at pagdidiborsyo, napakawalang hiya para sa aming mga babae. Bago ka humusga ng iba, dapat mo munang tingnan ang 3 salamin. Ang salamin ng katotohanan, ang salamin ng paggalang, at ang salamin na nagpapakita ng pagtatangi. Kung tungkol naman sa halaga ng isang may bahay, ang isang tao na hindi naiintindihan ang financial report ay natural na hindi kayang kalkulahin ang halaga ng 6 na taon ng pagiging may bahay. Hoy, kuya. Nahanap ko na ang doktor. Nagpa siya ang doktor na pumunta sa White Group. Sige, maghahanda ako kaagad. Inayos ko na ang meeting ninyo. Sa White Group. Ngayon nahiwalay na kayo. Dapat magbagong buhay ka. Tara, sa mall. Huwag ka nang maglagay ng lipstick. Hindi ko gusto. Simula ngayon, ako, si Su Qingwu, ay hindi na mabubuhay para lang pasayahin ang iba. Huwag kang mag-alala. Nakipag-usap na ako kay Papa. Paglabas ng bagong gamot ng White, ibibigay ko sa iyo sa pinakamababang presyo. Peyu, salamat sa iyo. Ang babae sa silid kanina, napakaganda. Tingnan mo ang kanyang tindig. Para siyang diwata. Ito si Su Qingwu. Ginoong Bai, pakiinom ng tsaa. Narinig ng White Robe Society
na magtatatag ng laboratorio si Dr. Luofu kaya lubos itong pinahahalagahan. Pagkatapos nito, lahat ng pondo para sa laboratorio ay babalikatin ng White Group. Magpapadala rin ng White Robe Society ng mga eksperto para tumulong. Salamat sa tiwala mo, Ginoong Bay. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Ang iyong medikal na kasanayan ay natatangi, kaya pagkatapos nito, ang sakit ni Ministro Lu ay sa iyo na lang iaasa. Nagmamadali kang hiwalayan ako dahil sa lalaking ito, tama? Fulin, nababaliw ka na. Nagloko ka, hindi ba dahil sa workaholic ako at wala akong oras para pagbigyan ka? Kung ganoon ka kasabik, pagbibigyan kita ngayon. Ah, Ano? Naalala mo na? Gusto mo lang ang ginagawa ko sa iyo. Halika, ako ang magbibigay kasiyahan sa iyo. Hampe, yan ang maliit na maputing mukha, tama? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang asawa ko. Asawa mo? Hindi, ang pangalan niya. Siya ay sarili niya. May tao ba? Palabasin niyo siya. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan niyo ako. Anong ginagawa mo? Ikaw. Halika na. Maghanap tayo ng ibang lugar para magpahangin. paumanhin. Ang diborsyo ko ay hindi masyadong maganda. Ang pag-iwan sa isang maling relasyon ay kailangang ipagdiwang. Pakawala ng isang tao, yakapin ang mundo. Mula ngayon, malaya na akong lumipad. Salamat. Ako. Ang Bai Group ay laging nasa likod mo. Su Qingwu, hindi ba gusto mong makipagdiborsyo? Bumalik ka agad dito. Mr. Bai, may kaunting problema pa ako sa bahay. Uuwi muna ako sandali. Salamat sa damit mo. Qingwu, lumaki ka sa bundok, kaya hindi mo pa nakita ang kagandahan ng mundo. Manatili ka. Lahat ng ito ay sa iyo. Hindi ako sumama sa iyo dahil sa pera mo. Nakalimutan mo na ba, noong kinasal tayo, ikaw ay isang residente pa lamang na may buwanang sweldo na 2,000 at nagbabayad para makapasok. Naiintindihan ko. Manatili ka, ang aking pagkatao ay sa iyo. Manatili ka, ang sa akin ay sa iyo. Anong gusto mong gawin? Bitawan mo ako. Qingwu, huwag kang umalis. Sumasakit ang tiyan ko. Ginagaling lang ito ng niluto mong lugaw. Ayun na nga. Ang dami nating pinagsamahan. Hindi mo pa rin ako kayang iwan, tama? Pirmahan mo muna itong kasunduan sa diborsyo. Sige. Pipirmahan ko. Ngayon, pwede mo na ba akong lutuan ng lugaw? Pumirma ka na. Bakit pa kita aalagaan? Ma'am, sa wakas makakabalik na ako sa medisina. Qingwu, Director Fu, kritikal ang kondisyon ni Director Lu. Kasalukuyan nang pinapatawag ang lahat ng doktor sa syudad para sa konsultasyon, pumunta po kayo kaagad. paparating na ako. Director Fu, nakikiusap po ako. Kailangan ninyong iligtas ang aking ama. Kayo ang pinakamagaling na siruhano sa buong bansa. Tiyak na may paraan kayo. Tumayo ka! Si Director Lu ay nasa yugto ng paggaling mula sa atake sa puso. Bakit bigla siyang naging kritikal? Noong nasa ospital si Director Lu, nadapa siya ng hindi sinasadya, nabasag ang tadyang at tumusok sa puso,
Malala ang panloob na pagdurugo. Nagawa na namin ang lahat ng pang-emerhensiyang hakbang, ngunit hindi pa rin maganda ang sitwasyon. Ang tadyang ay tumusok ng pahilis sa puso. Ang sapilitang pagbubukas ng dibdib at paghila ng buto ay magdudulot lamang ng pagkapunit ng puso at magpapabilis ng pagkamatay ni Director Lu. Ginang Lu, magpaalam na kayo sa lalong madaling panahon. Imposible. 51 taong gulang pa lang ang aking ama, hindi pwedeng basta na lang siyang namatay. Director Fu, pakiusap iligtas ninyo siya. Ikinalulungkot ko, wala akong magagawa. Ang doktor ng Luofu. Kung narito ang doktor ng Luofu, tiyak na maililigtas niya ang aking ama. Nasa tamang landas ka na. Noong ikinasal ka, hindi ko kinuha ang iyong mga silver needle. Ngayon ay maibabalik ko na sa iyo. Qingwu, sa pagbaba mo ng bundok, dapat mong gamitin ang iyong kakayahan upang manggamot at iligtas ang lahat ng nilalang. Ang iyong disipulo ay makikinig. Binibining Lu, bilisan mo, planuhin mo na ang libing. Matagal na ninyong hinahanap ang doktor ng Luofu, kaya alam nyo dapat na ang doktor ng Luofu ay isang misteryo. Ang matandang ministro ay wala ng pag-asa. Narito ang doktor ng Luofu. Sino ang nangangahas na sabihing wala ng pag-asa? Su Qingwu. Binibining Lu, ito ang nag-iisang Luo Fuyi Xian. Sa kanyang tulong, tiyak na gagaling si Director Lu. Si Su Qingwu ang Luofu Yisian? Imposible. Malamig ang mga kamay at paa. Mahina ang pulso at halos mawala. May kasamang pagdurugo. Ito ay isang kaso ng imbalance ng yin at yang. Kung sa loob ng kalahating oras, hindi pa rin siya tusukin ng karayom, wala ng lunas. Kung gayon, pakitusok na siya ng karayom. Su Qingwu, huwag kang magulo. Buhay ng tao ang pinag-uusapan dito. Kung mapatay mo ang pasyente, hindi kita matutulungan. Hindi ko pa nga sinasabi na mamamatay siya. Ano ang pinagsasasabi mo? Binibini, si Director Lu ay nagdurugo ng matindi at bukod pa rito ay may atake sa puso. Paralyzed ang katawan, wala ng lunas. Huwag kang magbigay sa pamilya. Nang walang kabuluhang pag-asa. 20 taon akong nag-aaral ng acupuncture at hindi ko pa naririnig na ang acupuncture ay makapagpapagaling ng internal bleeding. Tunay ka bang Luofu Yisian? Mapapatunayan ko, siya nga ang Luofu Yisian. Mapapatunayan mo? Ikaw lang ay isang kasangkapan para inisin ako. Paano mo mapapatunayan? Huwag kang bastos kay CEO Bai. Ang pamilyang Bai at ang pamilyang Lu ay matagal nang magkaibigan at siya pa ang Prince of Jing Circle, ang presidente ng Bai Group, kaya ang sinabi ni CEO Bai ay pinaniniwalaan ko. Ikaw pala si CEO Bai? Su Qingwu, itong taga-probinsya, nakasampa pala kay CEO Bai. CEO Bai, ako ang anak ni Director Lin ng Bai Group. Director Lin, sino? Sir Bai, huwag kang magpabula kay Su Qingwu. Hindi siya medical saint, isa lang siyang may bahay. Miss Lu, siya nga ang aking asawa. Isa ka lang talagang may bahay? Hindi, diborsyada na ako. Ako ay isang malayang tao. Wala na bang pag-asa si tatay? Naku po, Tatay. wala ng oras. Tatay? Bakit? Lumalala ang kondisyon ng matandang ministro. Umalis ka riyan. Pabayaan mo akong mag-acupuncture. Su Qingwu, wala ka bang katapusan? Su Qingwu, alam kong ikaw iyan, naiinggit ka kay Peyo. Gusto mong magpanggap na medical immortal para makuha ang atensyon ko. Pero ngayon, hindi ito ang panahon para pag-usapan ng damdamin. Wala akong magawa. Huwag kang maglaro sa buhay ng tao. Hindi ko akalaing napakasama mo. Hindi ka nag-atubiling patayin si Lubusang para lang makaganti kay Aileen. Kung wala kayong utak, ibigay nyo agad. Huwag nyo akong abalahin sa pagligtas ng tao. Tama nga, naiinggit ka sa akin. Kayang gamutin? Siyempre, ang pamilya ng pasyente ang magpapasya. MS Lu, ako, si Bai Shijing, handang isugal ang lahat ng ari-arian ng pamilya Bai para suportahan si Luofu Yixian. 5 taong gulang pa lamang ang medical immortal, nabasa na ang Huang Di na Jing at Jingui Yao Lue. Sa edad na 11, nagagawa na niyang gamutin ang leukemia. Naniniwala ako, kayang-kaya niyang gamutin si Lubusang. Hayaan mo akong mag-acupuncture. Director Bai, huwag mo akong lokohin.
Kung talagang wala ng pag-asa ang tatay ko, gusto kong umalis siya ng marangal. Tatay, Ay, huwag mong lapastanganin ang bangkay ni Lubuzang. bakit mo nilalapastangan ang bangkay ng tatay ko? Pakiusap, hayaan mo akong tapusin itong isang turok. Mga bantay. Kalad ka rin siya palabas. Huwag niyo siyang galawin. Buhay ang patay. Ikaw nga si Roful Medico. Bitawan mo siya. Hindi ka panipaniwala. Talagang nabubuhay ng Rawful Medico ang mga patay. Nakita ko mismo na tumigil ang tibok ng puso ni Kalihim Lu. Ikaw si Roful Medico? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi mo ako pinansin. Hindi ko hahayaang sunggaban ni Su Chingwu ang lahat ng karangalan. Ang iniksyon kanina, nagkataon lang iyon. Su Chingwu, isang ulilang babae mula sa probinsya, paano siya magiging si Roful Medico? Dahil gising na si Kalihim Lu, dapat nating gawin agad ang full body checkup. Kung gusto mong mamatay si Kalihim Lu, gawin mo iyan. Dr. Lin, huwag ka nang makialam sa paggamot sa tatay ko mula ngayon. Medico, ano ang susunod nating gagawin? Iabot mo sa akin ang aking sterile gloves. Aayusin ko ang buto ni Kalihim Lu. Diyos ko, bumalik ang tibok ng puso. Paano nangyari iyon? Tumigil ang internal bleeding, gumaling na rin ang heart attack. Ang vital signs ni Kalihim Lu ay patuloy na tumataas ngayon. 3, 2, 1. Tatay. Nako, magaling na ako. Pati ang dati, na pamamanhid ng mga braso at binti mula sa heart attack ay gumaling na rin. Mula ngayon ikaw, ang magiging eklusibong doktor ni Luhong. Ano man ang kailangan mo. Kahit ang kayamanan ng pamilya ni Luhong, ibibigay ko ang lahat. Medico, salamat sa pagliligtas mo sa tatay ko. Bilisan mo, tumayo ka. Binabati kita sa unang hakbang mo sa paghiganti. Batiin si Medico. Batiin si Medico. Hindi. Hindi ko hahayaang umangat si Su Chingwu. Hindi maaaring maging eksklusibong doktor mo si Su Chingwu. Bakit? Dahil wala siyang lisensya sa medisina. Si Su Chingwu lumaki sa probinsya. Hindi nakapag-aral, okay lang. Bata pa lang. Nagpakasal na at naging may bahay. Saan naman siya kukuha ng medical license? Walang medical license? Ito ang kailangan para maging doktor. Hindi ba ito illegal na pag-practice? Doktora, wala ka ba talagang medical license? Wala talaga akong medical license. Dahil hindi ko kailangan. Ha. Huwag kang magpatawa. Illegal ang pag-practice mo. Niloloko mo ang mga pasyente. May pananagutan kang kriminal. Peyo, tigilan mo na. Wala naman akong sinabing mali. At sinasabi mo pa kung ano. Hindi mo kailangan ng medical license. Ngayon lang ako nakarinig niyan. Kung sino ang maging doktor na hindi kailangan ng medical license. Hindi ka nakarinig? Dahil yan sa pagiging ordinaryo mo. Ang mga espesyal na eksperto ng International White Robe Society, hindi na kailangan ng medical license. International White Robe Society, hindi ba yan ang pinakamataas na antas ng UN na organisasyong medikal? Nabalitaan kong napakahigpit ng pagpasok. Maraming matatandang propesor sa bansa, sa White Robe Society. Ordinaryong doktor lang ang kaya nilang maging. Nabalitaan ko, ang bisedirektor ay patuloy pa rin na nagpapasa ng aplikasyon sa White Robe Society. Pero kailangan pa rin ng 10 taong pagsusuri bago maging ganap na miyembro. Tama. Kahit pa si Su Chingwu ay talagang ang Luofu Medical Ferry. Kuwentong bayan lang yan. Para makakuha ng pagkilala ng International White Robe Society. Malayo pa yan. Talaga? Kung gayon, ano ito ang imbitasyon? International White Robe Society. Iniimbitahan si Beb Su Chingwu upang maging espesyal na eksperto. Maligayang pagdating. Isa ka talagang espesyal na eksperto. Totoo bang espesyalista ka? Peyu, anong ginagawa mo? Pagpeke lang ng sulat, iniisip mong mapapatunayan mong ikaw ay isang espesyalista? Akala mo ba lahat kami ay tanga? Ginang Lin, hindi ka ba natatakot na habulin ka sa pagpunit mo ng imbitasyon ng White Coat Society? Habulin? Ang mentor ko ay miyembro ng White Coat Society. Kahit totoo pa ang sulat mo, bakit hindi ko kailanman narinig na binanggit ka ng mentor ko?
Oo nga, bakit hindi ko pa narinig? Ang pangalan mo mula sa White Coat Society? Bakit? Dahil noon, naging tanga ako na maniwala sa pag-ibig na sinabi mo. Naging tanga akong magretiro ng 6 na taon para sa iyo at nawala. Ikaw, na isang prospective member na kailangan pang sumailalim sa pagsusuri, natural na hindi mo alam ang pangalan ko. Ayoko nang magpaliwanag sa inyo. Kapag dumating ang doktor mula sa White Coat Society, malalaman ninyo kung totoo o peke ang imbitasyon. Darating ang doktor mula sa International White Coat Society? Noong inatake ako sa puso, inimbitahan ko rin ang doktor na ito. Pero noong panahong iyon ay nasa Africa sila nagbibigay ng suporta. Di ko inaasahan, doktor mula sa International White Coat Society ay darating para sa inyo. Kalihim Lu, huwag kang paloloko kay Suching Wu. Ako ang ilang beses na tumawag para makipag-ugnayan sa mentor ko para gamutin ka. Kahit dumating pa ang White Coat Society, para sa akin pa rin sila darating. Ito, Guro, binisita niyo po ba si Kalihim Lu ngayon? Nasa ospital na ako, paparating na ako sa silid. Pinapayuhan ko ang ilang tao na huwag nilang purihin ang sarili nila. Ang peke, hinding-hindi magiging totoo. Ang White Coat Society na ito ay dumating dahil sa akin. Sandali. Guro, Uncle Master, huli na ako. Ma'am, na-late ako? Sige, ang mahalaga nandito ka. Ma'am, hindi ko talaga sinasadya na malate. Talaga pong nalaman ng lahat na ikaw ang tutulong, kaya naguunahan sila. Pinaghirapan ko po talagang makahingi ng pagkakataong makita kayo. Professor, paano mo siya tatawaging Junior? Ikaw ba yan? Ano nga ulit ang pangalan mo? Kahit hindi mo alam na siya ang espesyal na ekspertong inimbitahan ng White Garment Society, dapat alam mo na siya ang Dr. Immortal of Luofu na kilalang kilala. Bilisan mo at tawagin mo siyang Grandmaster. Kung hindi mo siya kikilalanin, hindi mo na rin ako kailangang kilalanin. Grandmaster. Sige na, kakagaling lang ni Director Lu. Kailangan pa niyang magpahinga. Paalisin niyo na ang lahat. Ikaw, maiwan ka, at pag-usapan natin ang susunod na plano ng paggamot. Sige po. Paano nangyari yon? Ang babaeng dating nakatuon lang sa pamilya, biglaang naging Doktor Immortal of Luofu na hindi ko na maaabot? Ang Dr. Immortal of Luofu na yan, baka naman pangalan lang. Komplikado ang sitwasyon kanina. Sino ang nakakaalam kung siya ang nagligtas o ang aming first aid ang umubra? Kahit na ganun, siya pa rin ang espesyal na ekspertong kinilala mismo ng propesor mo. Hindi natin masisiguro dahil ang propesor ko ay binata pa rin sa loob ng maraming taon. Kung kaya mong magkaroon ng kabit sa labas, bakit hindi pwedeng may iba si Suching Wu na tulad ng propesor ko? Ano? Si Suching Wu? Ang bilis naman niyang magkaroon ng bagong pag-ibig. Baka nakipagrelasyon na si Suching Wu sa propesor ko bago pa ako naghiwalay. Direktor Fu, sayang talaga ang 6 na taon mong ibinigay. Tigilan mo na. Suching Wu, ang dalawang lalaking ito ay ginagamit mo lang para pagselosin ako. Para lang mapansin mo, handa kang humanap agad ng dalawang lalaki? Bakit ka ba ganoon nasakim sa kayamanan? tumahimik ka. Tumahimik ka. Matagal ko nang gustong gulpihin ka. Kung hindi dahil sa pagpapakasal sa iyo, bakit kaya nagretiro ang aking nakababatang master sa loob ng 6 na taon? Fu Lin, ang mga taong may maruming isip, lahat ng nakikita ay marumi. Tandaan, wala akong koneksyon sa iyo. Ako ang ayaw sa iyo. Ipaliwanag mo sa akin? Anong ibig sabihin ng pagretiro ng 6 na taon dahil sa kasal? Ang ibig sabihin, inaksaya mo ang 6 na taon ko sa pagpapagaling at pagsagip ng buhay. Ginoong Bay, umalis na tayo. Suching Wu, Ayos ka lang ba? ipadala mo ako sa internal medicine para magpa-check up. Paumanhin, para gawin kang katuwaan. Dati kasi, medyo bulag ako. Ayos lang. Naipareserba ko na ang mga doktor sa hotel. Gusto mo bang tumira malapit sa ospital? Nagpaplano akong magbenta ng isang bahay. Sige, naghahanap nga ako ng matutuluyan. Ang bahay na ito ay 6 na taon na ang nakakaraan. Ibinenta ko para sa negosyo ni Fu Lin, pero kamanghamanghang na natili itong eksaktong kapareho ng dati.
pati ang silid tulugan ay eksaktong kapareho. Gusto mo ba? Kung gusto mo, ibebenta ko sa iyo ng 5,000. 5,000? 5,000 ba kada metro kwadrado? Buong halaga, 5,000. Bumagsak na ng husto ang presyo ng bahay ngayon. Ang gasto sa pagpapanatili ng bahay ay mas mataas kaysa presyo ng bahay mismo. Kung handa si Ginang Su na bilhin ito, maaari kaming magpalitan ng WeChat at magpadala ng bayad sa akin. Itong si Mr. Bai, mukhang hindi nakakaalam ng realidad. Hindi niya alam kung gaano kataas ang presyo ng bahay ngayon. Hindi ko pwedeng samantalahin yan. Kahit na kailangan ko ng pera. Ganito, 5,000 na lang ang upa ko sa'yo sa bahay. Miss Su, pwede ba tayong mag-add sa WeChat? Kung may problema sa bahay, pwede mo akong kontakin. Sige, salamat po Mr. Bai. Pupunta muna ako para maging pamilyar sa lugar. Ang aking manok na unan. Sobrang saya ko. Aking munting sisiw. Miss na miss ka na ni Mama. Mr. Bai, sino ang nagpapaarkila ng bahay na hindi nagbabayad ng upa? Bakit hindi mo na lang sabihing libre na lang sa kanya ang tirahan? Ibibigay sa kanya ng libre? Hindi niya yan kailanman tatanggapin. Mr. Bai, salamat talaga sa iyo ngayong araw. Masaya ako. Sige, kung may kailangan kami, aalis na kami. Kung gayon, hahatid ko kayo. Hindi na kailangan, sa tapat lang ako nakatira sa iyo. Sa tapat ka nakatira? Doon ka pala nakatira sa tapat? Para madali kong mabisita si Ministro Lu. E di ang tindi ng tadhana natin ano? Kakakilala lang natin, magkapitbahay na agad. Sa totoo lang, hindi naman tayo ngayon lang nagkita. Halika, dahan-dahan ka. Tulungan niyo po kami. Tama iyon. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Kalma lang kayo. Habang nandito ako, siguradong magiging maayos ang lahat. Mula noong araw na iyon, bilang isang ateísta, sa unang beses ay naniwala ako na sa mundong ito may mga Diyos talaga. Sa buhay kong binubuo lang ng mga numero at plano na puro itim-puti ang kulay, biglang nagkaroon ng kulay. Talagang nakakataon. Oo nga pala, kung balak mong magtayo ng laboratorio, pupwede na tayong pumirma bukas. Pwede bang ang lugar ng pirmahan ilipat na lang sa bahay ng pamilya Bai? Gusto sana kitang pakiusapan, pakitingnan mo ang lola ko? Siyempre, walang problema. Malaki ang naitulong sa akin ng pamilya Bai kapag natapos ko na ang bagong gamot. Ang mga pasyenteng may demensiya, maaari nang maligtas sa paghihirap. Ayos na ayos. Siguradong dahil sa isang taong may pusong maawain na parang Diyos ng medisina ka, magiging proud sila. Hindi ko naman hinahabol ang mga iyan. May isang pangarap lang talaga ako. Pagod ka na rin ngayon, magpahinga ka muna ng maayos. Matulog ka. Pagkagising mo, kakain tayong magkasama. Bilang selebrasyon ng matagumpay mong paghihiwalay at ng magandang pagtutulungan natin. Sige, magandang tanghali. Magandang tanghali. Paanong mangyayari yon? Isinilang akong may kulang sa bituka. Ang ganitong congenital na sakit, walang nakagagamot kahit saan. Maliban na lang kung mahanap ang kilalang-kilalang immortal na manggagamot ng Luo Fu. Pero si Ginang Fu mismo, ang immortal na manggagamot ng Luo Fu, kaya wala kang dapat ipag-alala, Ginoong Fu. Imposible. Hinding-hindi niya ako ililigtas. Arin, ang iyong bituka ay hindi lubos na nabuo. Kahit pahanda kang tulungan ni Su Qingwu, marahil ay wala na ring paraan. Marami akong kilalang mga nangungunang doktor, tiyak na matutulungan kanila. Huwag ka nang malungkot dahil sa taong walang puso. Salamat, Peyu. Sa panahong pinakamahirap para sa akin, ikaw lang ang kasama ko. Natural lang yan. Ikaw ang pinakamamahal kong tao, at ikaw din ang ama ng aking anak. Namatay ang anak ni Su Qingwu, ngunit ang anak ni Lin Peyu ay buhay pa. Kung papatayin ko ang anak ni Lin Peyu bilang kabayaran sa anak ni Su Qingwu, babalik kaya si Su Qingwu sa akin?
Arin, natakot mo ang bata. Paumanhin. Nag-iisip lang ako. Nawala sa sarili. Hindi pa rin ba nagre-reply si Su Chingwu sa'yo? Napakasutil niya naman. Paano niya kayong pababayaan ni Lola? Tsaka, kailangan din siya ni Lola sa pag-aalaga. Pagkatapos nilang maghiwalay ni Su Chingwu, bakit biglang ang galing na niyang magpaganda? Sinapian ba siya? Talagang nagpaganda ka ng husto? Para mag-sorry sa akin, di ba? Alam kong hindi siya mabubuhay kung wala ako. Huwag kang mag-isip na madali kitang patatawarin. Pero Ginoong Bai, bakit kayo namumuhunan sa pananaliksik ng gamot laban sa Alzheimer's? Ito ba ay para sa lahat ng matatanda sa mundo, para magbigay ng bahagi ng puso, o may ibang dahilan? Sino ba ang walang matanda sa bahay? Hanggat may matanda, posibleng magkaroon ng sakit na ito. Ngunit, maliban sa iyo, sino pa kaya ang kayang bumuo ng gamot laban sa Alzheimer's? Isang karangalan para sa akin ang mamuhunan sa iyo. Su Chingwu, naglakas loob kang baliwalain ako? Arin, naaalala ko na pinirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo na ibibigay mo sa kanya ang kalahati ng ari-arian. Ngunit siya ngayon ay nambababae sa ibang lalaki. Kumuha tayo ng mas maraming ebidensya. Para sa panahong iyon, wala siyang makukuha kahit isang sentimo. Tama. Huwag siyang umasa na makakakuha ng kahit isang sentimo mula sa akin. Tingnan natin kung paano niya mapapanatili ang kanyang kaakit-akit na imahe para mangakit ng ibang lalaki. Bakit kaya biglang gustong makipagdiborsyo ni Su Chingwu sa iyo? Siguradong nakipag-ugnayan siya kay Bai Shijing. Pero sa tingin ko, kayang magkagusto ni Bai Shijing sa kanya. Siguradong akala niya ay makakakuha siya ng kalahati ng ari-arian at makuha ang aming mga resulta ng pananaliksik. Ito ang bunga ng aming pagsisikap sa loob ng maraming taon. Huwag umasa si Su Chingwu na makukuha niya ang anumang resulta. Saka, ito ang impormasyong naipon ko tungkol sa gamot kontra Alzheimer na pinag-aralan ko kapag may oras. Siyempre, hindi na kailangan pang tingnan ang iyong research report. Total, ikaw si Luo Fu Yisian at ang iyong research material lamang ang maituturing na may autoridad. Luo Fu Yisian, huwag kang tumawa. Seryoso ako sa bawat salita ko. Naku, huwag ka nang mambola pa. Paulit-ulit kang Luo Fu Yishian. Nilalabasan na ako ng balahibo. Kung gayon, kumain muna tayo. Inihanda ko na ang pagkain ng mas maaga. Lahat ng ito ay paborito mo. Alam mo pa rin kung anong pagkain ang paborito ko? Mukhang si CEO Bai ay nagpursige talaga para kunin ako bilang isang talento, hindi nagkulang sa pagsisikap. Siyempre, tanging ang mga tanga lamang ang mawawalan sa iyo. Alam na alam niyang nandito ako, pero nakikipagsabayan pa rin sa ibang lalaki sa publiko. Su Chingwu, sumosobra ka na! Hindi mahalaga kung ikaw ay si Luo Fu Yisian o isang henyo sa medisina. Sa huli, hindi ka pa rin lampas sa pagiging isang may bahay. Isa lamang aso na pwedeng paluin ni Alin kahit kailan. Tingnan natin kung paano mo pa itatago ang iyong kahihiyan mamaya. Ang Fus Hospital ay matagal nang nagde-develop ng gamot kontra cancer, sabi-sabi, na ito na ang pinakamahalagang yugto. Plano mo bang bumalik at tulungan siya? Ito ang resulta ng taon ng aking masusing pananaliksik. Si Su Chingwu ay biglang dumating. Hindi ba't gusto niya lang agawin ang kredito? Pero hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Paumanhin, makakaabala lang po. Paumanhin po. Gagambalain ko lang po kayo. Ihaharap ko na po ang pagkain ninyo. Dahil nakahanda na ang pagkain, kumain na tayo. Ang Bai Pharmaceutical, tinatanggap ang pagpasok ni Binibining Su. Masaya ang pakikipagtulungan. Sige, salamat. Ano? Pumunta siya sa Bai Pharmaceutical? Ang bubuuhin niya pala ay gamot sa Alzheimer? At hindi niya sinisikap na kawin ang aking mga nagawa para magpatuloy sa paggawa ng gamot sa cancer? Pero bakit siya gagawa ng gamot sa Alzheimer? Dahil kaya sa... Mahal, nabalitaan ko na ang ospital kamakailan ay kumita ng malaki. Pwede mo ba akong bigyan ng kaunting pondo?
para pag-aralan. Ang gamot sa Alzheimer. May kaibigan ako na nakatuklas ng formula, hindi kakailanganin ng maraming pondo at magiging matagumpay ito. Kung ayaw mong alagaan ang nanay ko, sabihin mo ng direkta. Huwag mong sirain ang pera ko at magpanggap na napakabuti mo. Kung ang gamot sa Alzheimer ay madaling gawin, bakit hindi nila ginawa? Mahal, wala akong. Umaasa lang ako na si nanay ay gumaling ka agad. Ganito, ipapakita ko sa iyo ang formula. Ito ay talagang... Tama na. Pwede bang huwag mo akong gambalain? Pagod na ako sa pag-aaral. Ng gamot sa kanser. Wala akong oras para pag-aralan ang mga kalokohan mo. Kung may Alzheimer, magpahanap lang ng mag-aalaga, napakadaling gawain. Ang pagkakaroon ng kanser ay maaaring ikamatay ng isang tao, iyan ang mahalaga. Huwag mo akong palaging ginagambala dahil sa maliliit na bagay. Asawa, walang alam. Sweetheart, kumain ka ng candy? Huwag ka nang malungkot. Ma, kahit walang masyadong pondo, ayos lang, huwag kang mag-alala. Tiyak na pagagalingin kita at mabubuhay ka ng marangal. Kaya pala para sa kanya, ang pagpapagaling sa nanay ko. Kung nilaanan ko lang sana ng pondo, ang proyekto noon, baka ngayon may resulta na. Alvin. Ang gamot laban sa Alzheimer's disease ay hindi kasing simple ng gamot laban sa cancer. Hanggat hindi pa lumalabas ang resulta, hindi mo kailangan siyang tignan ng mataas. Bukod pa rito, ang pinag-aaralan namin ay Western medicine. Ano ang alam niya sa Chinese medicine? Nagmamayabang lang siya. Talaga ba? Pero parang pakiramdam ko, tiyak na magtatagumpay siya. Su Qingwu, ikaw, hiwalay na kayo pero nilalandi mo pa rin ang asawa ko. Pagdating ko sa pamilya Fu, hindi ko hahayaang maging masaya ang matandang ginang na nagmamahal sa iyo. Wala bang sobering service ang inyong star-rated restaurant? Patawad po talaga, sir. Siguro po ay nagmamadali lang. Hindi po nahanda ng maayos ang botelya ng alak na ito. Patawad po talaga, sir. Dahil sa iyo, ang pakiramdam ko ay kasing sama ng red wine. Unang beses kong makasama siya sa hapunan, lahat ay maayos, ngunit nasira ng malaswang red wine na ito. Ang botelya ng alak na ito ay katumbas ng sweldo ko sa loob ng ilang buwan. Hindi ko po talaga kayang bayaran. Patawad po talaga. Okay, Pasensya na. Mr. Bai. Bakit hindi ko subukan na timplahan ka ng bagong inumin? Isang karangalan. Mr. Bai, pwede po bang makahiram ng posporo? Ang aking karangalan. Ang inumin na ito ay tinatawag na Orange Glow para sa iyo. Su Qingwu, hindi pa tayo legal na hiwalay. At nakikipag-date ka na sa ibang lalaki mag-isa? Hindi ko kailangang magulat sa iyo sa kung ano man ang ginagawa ko. Dating asawa. Hindi pa tapos ang isang buwang cool-off period para sa diborsyo. Hindi pa tayo formal na hiwalay. Kaya, asawa ko pa rin. Desidido na akong makipagdiborsyo. Kung magbago ang isip mo pagkatapos ng isang buwan, humanda kang harapin ang kaso ng diborsyo. Gusto mo ba talaga akong galitin ng ganito? Sige. Kukunan ko ng litrato ang paraan ng paglalandi mo sa ibang lalaki. Tingnan natin kung paano ka makipagdiborsyo. Fulin, respetuhin mo ako. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi ako magpakumbaba. Ha? Alam ko na kung bakit ka galit. Dahil lang ba sa nalaglag ang isang bata? Inaamin ko? Matagumpay mo akong naakit. Kung gusto mo ng anak, ibibigay ko sa iyo ngayon. Walang hiya. Hindi ko akalain na pagkatapos ng diborsyo, naging parang wildcat ka pa. Ngayon na nagbago ka ng anyo, inaamin kong talagang naakit mo ako. At pinili mo pa ang red wine na ininom natin sa ating wedding anniversary. Bakit? Hindi mo pa rin makalimutan ang pag-inom natin ng alak at ang paraan ng pagyakap mo sa akin ng may passion pagkatapos mong uminom? Nagustuhan mo ba ang regalo para sa ika-4 na anibersaryo?
Gusto mo bang ulitin ang nakaraan ngayon? Para makita niya kung gaano kakahayok? Si Su Chingwu, nababaliw ka na ba? Napadalos-dalos lang ako kanina. Hindi ko sinasadya. Fulin, dati, bakit hindi ko napapansin na ganyan ka kamanipula? Nagsisisi ako sa damdamin ko para sa iyo dati. Pakiramdam ko hindi ka karapat-dapat. Ngayon, nasusuklam ako tuwing nakikita kita. So Chingwo, huwag mong abusuhin ang kabaitan. Hindi mo ba nakita na ayaw niya? Kahit ikaw pa si Presidente Bai, wala kang karapatang makialam sa mga problema ko sa bahay, di ba? Kung ganoon, ang Vice Pharmaceutical bilang pinakamalaking supplier ng gamot para sa Fuse Hospital, may karapatan ba? Paumanhin, Presidente Bai. Si Aileen ay nabaliw lang dahil kay Su Chingwu, kaya siya naging bastos sa inyo. Ngunit ang mga gamot ng Fuse Hospital ay umaasa pa rin sa inyong tulong. Tara na. Alin, kung kalabanin natin si Presidente Bai, tapos na ang pamilya Fu. Gusto mo bang dahil sa isang walang kwentang babae, ang lahat ng pinaghirapan natin sa loob ng maraming taon at pagsisikap ay mawalan ng saysay? Hayes, Kung laging magbubuntong hininga, tatakas ang swerte. pasensya na. Presidente Bai, naging katawa-tawa ako sa paningin ninyo. Aba! Sayang at hindi ko nainom ang orange light, talagang nakakapanghinayang. Paumanhin, Manager Bai. Kung may pagkakataon sa susunod, babawi ako sa iyo, sigurado ako. Gusto mong uminom? Ikaw ang nasaktan. Hindi ikaw ang dapat humingi ng paumanhin. Kanina, habang gumagawa ka ng inumin, tila may mahi ka sa iyong mga kamay. Ang ganitong talento, hindi dapat malibing sa isang bigong relasyon. Kung talagang gusto mong bumawi, tulungan mo akong pagalingin ng aking ina dahil sa congenital intestinal hypoplasia niya, kailangan ka talaga niya. Halika, mahal. Dali, inumin mo na itong herbal soup. Hindi nasasakit ang tiyan mo. Kumakain naman ako sa oras araw-araw. At luto mo pa ang kinakain ko. Hindi naman basura na takeout. Bakit mas lalo lang sumasakit ang tiyan ko? Mahal, sa totoo lang hindi ito sakit sa tiyan, kundi dahil sa congenital intestinal hypoplasia. Ang sakit na ito ay walang lunas. Maaaring mapanatili lamang sa pamamagitan ng herbal soup. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng herbal soup para sa iyo sa tamang oras para mawala ang sakit mo. Hindi ka naman doktor. Anong pinagsasasabi mo dyan? Gusto mo lang ipagyabang ang iyong galing, di ba? Isang mangkok lang na simpleng lugaw. Tingnan mo kung paano ka magyabang. Kung ayaw mo, hayaan mo na. Gusto ko. Mamumuhunan si Manager Bai sa aking pananaliksik sa gamot laban sa Alzheimer's. Malaki ang magagastos dito. Bilang kapalit, handa akong magbigay sa ginang ng herbal soup habang buhay. Buong puso ko itong gagawin. Ang galing naman. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa aking ina. Pero narinig ko, si Fulin ay tila, ang congenital intestinal development ay hindi kumpleto. Kung nalaman niya, na ibinigay mo sa akin, ang formula ng panggamot na sopas na binuo para sa kanya, hindi ko alam kung gaano siya magagalit. Magagalit? Sino siya para magalit? Dahil naniniwala si Fulin na ang isang mangkok ng ordinaryong sinigang na dawa. Kung gayon, kahit mamatay siya sa sakit, wag na siyang umasa pang makakain kahit isang butil ng sinigang na dawa na lulutuin ko. Ikaw na bata ka? Ang bibig mo ay parang pwedeng pagsabitan ng imbudo? Mukhang nagtagumpay ka? Pero Lola, kahit banggitin ko sa kanya ang nakaraan, hindi na niya matatandaan. Ang pagmamahal ko sa kanya, huwag ninyong maipapatalas bukas. Naiintindihan ko. Ganoong klasing bagay dapat ang kinauukulan. Ang magsabi kapag umamin ng buong pagmamahal. Kahihiwalay lang niya, tiyak na wala siyang gana sa pag-ibig. Ayaw ko rin na siya ay mawalan ulit ng pag-asa sa pag-ibig. Kaya, handa akong maghintay. Apo,
Go, go, go. Bagaman, ang pilit na pinipitas na melon ay hindi matamis, ngunit ang mapait na bunga ay siya ring nagliligtas sa kanya. Tama? Arin, sabi ni tatay, ang lola ng pamilya Bai ay mayroon ding congenital intestinal atresia. Wala itong lunas. Ngunit nagpatawag sila ng isang sino na doktor na marunong magluto ng medicated meal, bukas ng umaga ay darating na sa pamilya Bai. Bakit hindi? Bumisita tayo bukas sa lola ng pamilya Bai. Pagdating ng resipe ng medicated meal, ang sakit mo ay gagaan. Salamat, Mayu. Kung wala ka, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Mag-asawa naman tayo. Huwag ka nang masyadong formal. Hindi ako tulad ni Su Qingwu, na walang konsensya. Kahit isa siyang medical fairy ng Luofu, hindi kanya ginagamot. Hindi ka talaga niya mahal. Huwag kang ganyan magsalita. Dati, noong sumasakit ang tiyan ko, palagi niya akong ginagawa ng lugaw na milet. Sa tuwing umiinom ako ng lugaw niya, hindi na masakit ang tiyan ko. Lugaw na milit lang ba? Sino ba ang hindi marunong magluto? Nagmamalaki pa siya riyan. Talagang makapal ang mukha niya. Umuwi na kayo, Binibini. Senyor, ang matandang binibini ay nagkaroon ng pantal sa buong katawan matapos pilitin ninyo siyang kumain ng luto ni Binibining Lin kaninang hapon at nawalan ng malay. Nawalan ng malay. Ano? Senyorito, sa wakas ay nakauwi ka na. Nanay. Matapos kumain ng lola ang luto ni Binibining Lin ngayong araw, bigla siyang nagkaroon ng pantal. Ibig mong sabihin, nilason ko siya? Manahimik ka. Hoy, nanay. Su Qingwu, nagkasakit at nagkapantal ang nanay ko at hindi mo pa sinasagot ang tawag ko. May konsensya ka pa ba? Gusto mo bang mamatay ng maaga ang nanay ko? Nagkapantal? May kinain ba siyang nakaka-allergy? Pinakain niyo ba si nanay ng mangga? Mangga? Ang niluto ni Binibining Lin para sa lola ngayong araw. Hindi ba at mango cake iyon? Tang. Ito ba ang cake na pinakagusto mong kainin? Wow! Maraming salamat. May mangga pala? Kung gayon, hindi ako makakakain. Bakit? Ipinagbilin sa akin ng aking mahal na manugang na bawal kumain ng mangga dahil magkakaroon ako ng mga pulang spot. So, allergic ka pala sa mangga? Mas maganda kung mamatay ka sa allergy. Sa bahay na ito, kahit sino nakampi kay Su Qingwu, kahit aso pa ay dapat tanggalin. Ganoon pala. Kung gayon, inaapi niya ang lola at nililimitahan ang lola. Ayos lang, imported na mangga ito, walang mangyayari kung kakainin. Kung gayon, sige. Masarap. Napakabait. 6 na taon na ang nakalipas kung hindi dahil kay Su Qingwu na handang alagaan ang iyong demensya. Karapat-dapat ba siyang pakasalan si Alin? Kapag namatay ka na, hindi na gagamitin ka ni Alin para manggulo kay Su Qingwu. Ginanglim. Ang sabi po ni Madam, Magkahiwalay na sila ni Su Qingwu. Huwag mong kalimutan, sino ba talaga ang Ginang Fu at sino ang amo mo? Fulin, sinabi ko na sa iyo, hindi pwedeng kumain ng mangga si mama. Hindi ka talaga nakikinig. Ayaw mo ba kay mama dahil may demensya na siya? Masyado siyang abala. Gusto niyo ba siyang mamatay na kaagad? Kung gayon, bibili ako agad ng gamot sa allergy. Walang epekto ang gamot sa allergy. Sa cookbook na iniwan ko sa bahay, may espesyal na herbal na sopas para sa paggamot. Tingnan mo kaagad. Sige, babantayan ko ang sitwasyon ni mama rito. I-add mo na lang ulit ang WeChat ko. Kung may pagbabago rito, agad kitang aalertuhin. Sige, alam ko. Paano ka nagkaroon ng ganoong walang responsibilidad na anak? Baka hindi tama ang pagluto ni Ate Lee. Hindi magiging epektibo ang herbal na sopas na iyon. Mas mabuting ako na lang ang gumawa. Kaya pala siya, laging iniisip ang aming relasyon. Nagsisikap na maging isang mahusay na asawa na marunong magluto at mabuting manugang. Mahal kong manugang. Mahal kong manugang. Mahal kong manugang.
Su Qingwu, ikaw ang tinatawag ni Mama? Ano ang kinalaman ni Lin Peiyu? Wala, ibaba ko na. Masyado akong abala. Su Qingwu, umuwi ka ngayon na? Mag-uusap tayo tungkol sa paghahati ng ari-arian. Kung hindi ka babalik, wala kang makukuha kahit isang sentimo. Sige, subukan mo. Hello? Hello? Su Qingwu, ikaw na walang puso. Sayang ang pagmamahal ni Mama sa iyo. Ikaw na walang utang na loob. Ma, nandito na ako. Si Su Qingwu, bakit ngayon ka lang? Arin, ang recipe ni Su Qingwu, hindi ko masyadong maintindihan. Pwedeng, Hintayin mo ako sa silid-aralan. ako, Ma, bakit ka naging ganyan? Su Qingwu, umalis ka na, bakit ka pa bumalik? Paumanhin, nahuli ako. Ang lintik na matandang babae. Maaga o huli, papatayin kita. Pinaghanda kita ng halamang gamot. Su Qingwu, huwag kang mag-inarte. Alam kong may pakialam ka pa rin sa akin at sa nanay ko. Nandito ako para iligtas si Mama. Huwag kang magsayang ng laway, umalis ka. Su Qingwu, nabaliw ka na ba? Bakit mo madalas sinasaktan si Arin? Bakit? Hindi kita sinaktan, tama? Sino sa bahay na ito ang hindi nakakaalam na ayaw ni Mama ng mangga? Sabihin mo, ikaw ba ang gumawa niyan? Hindi si Peiyu, kundi si Mama ang lihim na kumain. Mahal kong manugang, Ma, nahihirapan ako. Aking manugang, Ma, masama ang pakiramdam ko. halika. Ma, kumusta? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Ayaw ko ng mangga. Ayaw. Sige. Ma, hindi tayo kakain, hindi kakain. Hindi na kakain simula ngayon. 'Di ba? Aking manugang, patulugin kita, okay lang ba? Su Qingwu, ikaw? Walang problema. Nandito ang manugang mo. Sobrang gabi na. Dito ka na matulog? Hindi na kailangan. Hiwalay na tayo. Mas mabuti na may distansya. Sa susunod na buwan, pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau para maghiwalay. Kung maglakas loob kang magsisi. Huwag kang magtataka kung sisiguraduhin kong magsisi ka ng labis. Su Qingwu, seryoso ka ba? Kung hindi lang dahil sa kabaitan ni Mama sa akin dati. Hindi ako babalik para paalalahanan ka tungkol sa diborsyo. Imposibleng. Tumapak ako rito. Su Qingwu, may hindi ka ba nagustuhan? Sabihin mo, hindi kailangan ng ganito. Hindi ako masaya. Fulin, linawin mo sa sarili mo. Dati sa bahay na ito, ikaw at ang tatay mo ang hindi masaya sa akin. Akala ko, ang pagtitiis ay magdudulot ng mapayapang pagsasama. Sa totoo lang, panaginip lang iyon. Isang malaking ilusyon. Sino ang nagbigay pahintulot sa iyo? Ikaw na amoy tagalinis. Para pumasok sa pag-aaralan ni Alin? Naglakas loob ka pang magnakaw ng pera? Ibigay mo agad. Ikaw po ba si tatay? Magandang araw po, tatay. Ako po ang manugang ninyo, Su Qingwu. Hindi ko pa naririnig na asal si Aileen. Ibalik mo agad ang pera. Lumayas ka! Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi mo kailanman inihayag ang relasyon natin sa publiko. Kahit sa tatay mo, hindi mo sinasabi. Kaya nga tinatawag ng mga taga-ospital si Lin Peiyu na asawa ng direktor. Fulin, wala ba akong kuwenta sa iyo? Ang tatay ko ay laging gustong magpakasal ako sa isang mahusay na manugang upang maipagmalaki. Alam mo naman iyan. Hindi mo ba kayang intindihin ang isang matanda? Tama na, huwag kang magpakalat ng kasinungalingan. Sawang-sawa na ako sa walang kuwentang ito at sa nakatagong kasal. Kung hahayaan mong mangyari ulit ang masama sa nanay, huwag mo akong sisihin kung mananatili akong walang kibo. Ganoon na lang, hindi tayo magulo sa isa't isa. Hindi ba't iniisip mo lang na hindi ko ibinigay sa iyo ang iyong titulo at nahihiya ka sa labas? Halika sa akin. Fulin, ano ba? Ito lahat ay binili ko para sa iyo. Su Qingwu, sa pamilya Fu, ang lahat ng ginagamit mo at kinakain, alin ba ang hindi pinakamahusay? Kung hindi mo gusto ang mga ito, palitan ko lahat. Kung mayroon ka pang hindi gusto, pwede mong sabihin sa akin. Hindi ako nasiyahan sa iyo. Pwede bang palitan ka? Sa mata mo, Fulin, para lang akong isang masunuring manika na gumaganap sa papel na gusto mo. Kapag may nakita kang problema, hindi mo iniisip na ikaw ang may mali, kundi sa halip ay palagi mong iniisip na ako ang problema, ako ang may kasalanan. Kaya sabihin mo sa akin, hindi ko ba sinabi, lahat ay napag-uusapan? Huli na.
Su Qingwo, bakit hindi mo na lang ituloy ang pagganap sa papel na mahusay ka? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Kapag umalis ka sa pamilya Fu, gaano ka man kahusay na tao, sa mata ng ibang lalaki, wala kang halaga. Wala akong halaga sa mata ng ibang lalaki? Iyan ay ikaw lang at ang tatay mo, hindi ba? Dati binitiwan ko ang lahat, sa pamilya Fu, nagtiis at nagpakapagod ako ng walang reklamo, umasa lang ako sa pag-ibig na para sa inyo ay walang halaga para manatili hanggang ngayon. Ngayon, ubos na ang lahat. Su Qingwo, akala mo ba sa edad mong yan? At sa ganyang katigasan ng ulo mo, sa natitirang buhay mo, sa palagay mo may lalaking magkakagusto pa sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, wala. Kayang ibigay sa'yo ng pamilyang Fu ang lahat ng gusto mo. Kasama na ang tinatawag mong pagmamahal, kaya ko ring ibigay yan sa'yo. Hindi mo na kailangang makipagdiborsyo. Bitawan mo ako. Wala akong dapat sabihin sa'yo. Eh di wag na. Hindi ba sabi mo ang buhay natin masyadong matamlay? Kung ganon, bigyan natin ng konting thrill. Fulin, bitawan mo ako. Bitiwan. Kumusta ha? May nararamdaman ka na ba? Fulin, bitiwan mo ako. Isasampa ko sa'yo ang kasong panggagahasa. Alin, nag-aaway ba kayo? Fulin, sawang-sawa na talaga ako. Nagawa mo pang pagsuotin si Lin Peiyu ng aking pantulog. Ganun mo ba talaga akong gustong ipahiya? Si Peiyu ay pumunta ngayon para ipagluto ng herbal na pagkain ng nanay ko. Wala siyang dalang damit kaya... Ganito pala kayo mag-usap tungkol sa trabaho sa umaga. Talagang nakaka-excite pala ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Bawat segundo na manatili ako rito ay nakakasuka. Su Qingwo, tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Kapag nakalabas ka na at walang lalaking papatol sa isang gamit na katulad mo, huwag kang babalik na umiiyak. Su Qingwo, nalaglag mo ang gamit mo. Su Qingwo, gusto mo bang magbago ng estilo para makuha ang atensyon ni Aileen? Kasi muntik mo na itong magawa. Pero ang relasyon namin ni Aileen ay malalim. Basta magaling ko siya. Sa congenital deficiency sa bituka, ako na ang magiging bagong ginang Fu ng pamilya Fu. Oh, talaga? Sa kasamaang palad, bibiguin kita. Dahil ang kanyang sakit ay hindi gumagaling, kailangan lang itong alagaan ng herbal diet. At saka, nagsawa na ako kay Fulin, para sa iyo na lang siya. Nagpapanggap lang. Gabing-gabi na, bakit ka nandito? Nang umalis ka, pababa pa lang sana ako para magtapon ng basura. Nakita kitang nagmamadaling umalis. Gabing-gabi na, hindi ligtas ang nag-iisa, kaya palihim akong sumunod. Hindi ka naman siguro magagalit sa akin, di ba? Siyempre hindi. Mahirap nga kumuha ng sasakyan sa gabing-gabi na. Nag-aalala nga ako dahil hindi ako makakakuha ng sasakyan. Maraming salamat. Walang anuman. Tara, sumakay na tayo. Si Bai Shijing pala. Para kuhain si Su Qingwo, sinundan pa siya rito. Ang baba ng antas. Si Su Qingwo ay isang pabago-bago ang isip na babae. Kakahiwalay pa lang, nakakita na agad ng ibang lalaki. Hindi kanya mahal, gusto lang niya ang pera mo. Ang pakikipag-ugnayan ko sa iyo, hindi para sa pera mo. Nakalimutan mo na ba noong kinasal tayo, 2,000 pa lang ang sweldo mo at isa kang trainee na nagbabayad para makapagtrabaho. Hindi mo siya kilala. Hindi siya babaeng uhaw sa pera. Noong wala akong kahit ano. Siya ang kasama kong nagsimula sa wala. Noong wala kang kahit ano, paano mo malalaman na siya ay isang materialistic? At saka, mayaman ka na ngayon, pero siya ay walang pinipili gustong akitin si General Manager Bai. Paano mo malalaman na masama ang kanyang pag-uugali at siya ay isang materialistic na babae? Peiyu, ikaw ang mahal ko? Ikaw na hindi nakikipag-away at matayog. Hindi tulad ngayon, makitid ang utak, puno ng selos. Arin, hindi ako. Hindi ako tanga, nahayaan mo lang akong lokohin. May sarili akong pagpapasya. At sa susunod, ayoko nang marinig mula sa bibig mo anumang paninira sa kanya. Ako ang may kasalanan sa kanya na wala ko ang anak namin. Hindi ako isang mabuting ama. Fulin, ngayon naaawa ka kay Su Qingwo? Naaawa ka sa anak mo sa kanya? Eh sino ang maaawa sa anak natin? Huwag mong kalimutan. Dati, ikaw ang nagmamakaawa sa akin na manganak ng anak mo. Ngayon, para kanino mo ipinapakita ang ganyang pag-arte? Napakasama mo talaga. Kung hindi lang para sa pamilyang ito, matagal ko nang pinalaglag ang batang ito.
umaga pa lang, amoy alak na. Anong nangyari sa'yo? Kumukulo na ang tiyan ko. Gusto kong kumain ng niluto ng mahal kong manugang. Ma, may tinapay sa ref. Kumain ka muna. Mahal kong manugang, hindi na kita kayang lutuan. Bakit? Dahil diborsyado na kami. At hindi na rin siya babalik. Ano, hindi na babalik? Hindi na babalik? Tumigil ka na sa pag-iyak. Ang ingay. Si Su Chingwu rin. Talaga, siya pala ang Luofu Yixian. Pero hindi sinabi agad. Nakita ko ang daming kaibigan kong may malalang sakit ang hindi na makahabol ngayon. Sayang talaga. Tay, pwede bang bawasan mo ang sasabihin mo sa harap ni nanay? Pinaluha mo na siya. At saka, bakit mo binato ng balat ng pakwan ang ulo ni nanay? Asawa mo siya. Marami rin siyang naitulong sa iyo noong bata pa siya. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Kung itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan, okay lang. Pero nagawa niyang kumuha ng reseta para sa lunas sa demensya at dalhin sa bahay ng iba para pag-aralan. Hindi siya karapat-dapat maging manugang ng pamilya Fu? Palagi namang kinikilala ni Su Chingwu ang sarili niya bilang manugang ng pamilya Fu. Pero kami ang hindi nagpakita sa kanya bilang Masamang tao. Masamang tao. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang aking minamahal na manugang. Patayin ka, patayin ka. Ikaw na matandang walang kwenta, lumayo ka. Kung poprotektahan mo pa si Su Chingwu, ang mapagkanulo na iyan. Pati ikaw itataboy ko. Tay, pwede bang tumahimik ka? Hindi pa ba sapat ang gulo sa bahay? Nanay, huwag na umiyak. Huwag na umiyak. Hindi ko na talaga papayagan ng sinuman na pagsalitaan ng masama ang minamahal kong manugang, okay? Ayoko nang makinig. Ikaw ang nagdala sa aking mahal na manugang at nawala siya. Ma! Anong maganda sa pag-alo ng isang hangal? Ano mang nakakalungkot na bagay, kalilimutan lahat pagkatapos ng isang tulog. Palayasin mo na siya agad, paalisin, nang walang dala. Tapos pakasalan mo si Peyo. Ang tatay niya ay senior executive ng White's Pharmaceuticals. Makakakuha siya ng malaking diskwento para sa mga gamot ng ating ospital. Pa, si Su Chingwu ang asawa ni Fu na pinakasalan ko ng marangal at dinala sa pamilya Fu. Huwag mo na siyang hamakin ng ganito. Sa tingin ko wala ka na talagang silbi. Kailan ko siya hinamak? Hayaan mo na, bibisita pa ako sa pamilya. By mamaya, maliligo muna ako. Tito, para sa isang trader na tulad ni Su Chingwu, hindi sulit masira ang katawan. Kumalma po kayo. Peyo, sana pala hindi ka na umalis ng bansa noon at pinakasalan mo si Alin. Gaano sana kaganda? Tito, buntis na po ako sa anak ni Alin. Pag naghiwalay sila sa katapusan ng buwan, magpapakasal na kami dahil sa pagbubuntis. Sa susunod na taon, tiyak na makakakarga na kayo ng apo. Peyo, ang galing mo talaga. Mahusay ka sa bahay at sa labas. Tinulungan mo pa si Alin sa kanyang negosyo. Ang pamilyang Fu ay napakapalad na magkaroon ng manugang na tulad mo. Nahihiya po akong pinupuri niyo ako ng ganyan, Tito. Nahihiya po ako. Ay teka, Tito, ang gamot laban sa cancer ng ospital ng Fu ay paubos na. Naisip kong gamitin ang pagkakataong ito para bisitahin ang pamilya Bai para makuha ang gamot na ito. Magandang ideya yan kung magagawa ito. Makatipid ang pamilyang Fu ng malaking halaga sa pananaliksik. Si Su Chingwu ay gusto ring makuha ang puhunang ito para mag-research ng gamot sa Alzheimer's. Kung maunahan niya tayo, ang yaman ng pamilyang Fu ay masisira. Ano? Ang babaeng iyon? Nangangahas siyang agawin ang pondo ng pamilyang Fu. Tama po, Tito. Ang pangunahing problema ay hindi pa nila alam ang kanyang ugali at walang nagsasabi sa kanila tungkol sa nakaraan niya. Kung hahayaan natin siyang magpakita ng magandang salita, hindi ba siya mauuna? Huwag kang masyadong mag-alala diyan. Kakilala ko si matandang Ginoong Bai ng Baishi. Miyembro kami ng iisang chess club. Mamaya, sasama ako sa iyo para bisitahin ang pamilya. Bye! At sa harap ni matandang Ginoong Bai, ibubunyag ko ang tunay na pagkatao ni Su Chingwu. Ibalik natin ang pondo ng ating pamilyang Su. Talaga ba? Kung gayon, mas magaling po talaga kayo, Tio. Sa bagay na ito, lubos po kaming umaasa sa inyo. Ngunit, hindi ito maaaring sabihin kay Aileen. Masyado siyang nagmamalasakit ngayon kay Su Chingwu. Baka lang hadlangan niya tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito sasabihin sa kanya. Mabuti kung gayon. Sana tayo ngayong araw ay lubos na makakapahiya kay Su Chingwu. Tiyak na mangyayari iyan. Su Chingwu, kahit pa ikaw ang banal na manggagamot ng Luofu, ano ngayon? Alisin mo ang pagkakakilanlan na iyan. Isa ka lang ding babae, isang manugang lang ng pamilyang Fu. Sapat na ang paninira sa iyo ng matandang Ginoong Fu para tuluyan kang masira. Ako, hindi ko sinasadya ang pagdampi. Hindi ko intensyon na samantalahin ka. Pero gusto kong samantalahin ka. Napakasarap ng ganyang paghipo mo sa akin.
Kahapon ng gabi. Salamat sa pagtabi mo sa akin para lunurin ang kalungkutan sa alak. Okay lang. Kung nakatulog ka ng maayos, mag-ayos ka na at pumunta sa Bay Mansion. Sige. Mag-aayos lang ako. Mag-ayos ka na rin, magkita tayo dito mamaya. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? May pinagkaiba ba? Wala. Ang ganda mo. Salamat. Binibining Sue. Gusto mo bang kumuha ng divorce certificate? Talaga bang kaya mong gawin iyan? Kung totoo nga, gustong-gusto ko. Wala naman akong ganitong kakayahan. Ngunit, kaya ni Ministro Lu. Nakipag-usap na ako sa kanya. Sabi niya, hanggat gusto mo, kahit anong oras ay pwede. Talaga ba? Talagang salamat kay Ministro Lu. Kung pupwede ngayong araw, pagkatapos kong mabisita si matandang Ginang Bay, gusto ko sanang makuha na agad ngayong gabi ang sertipiko ng diborsyo. Sige, gusto mo bang maghapunan muna sa bahay ko? Sasamahan kitang kunin ang sertipiko ng diborsyo ngayong hapon. Salamat Presidente Bay. Walang anuman, masaya rin ako para sa'yo. Kung maging matagumpay ang proposal ngayong araw, kapag nakuha na niya ang sertipiko ng diborsyo, sakto namang kukuha kami ng sertipiko ng kasal. Dalawang malaking biyaya sabay-sabay. Kung ganon, tatawagan ko na ngayon si Fulin. May suporta tayo ni Ministro Lu, kaya hindi ko na inaalalang umatras pa siya. Si Chingwu ba ito? Sigurado akong pinatawad na niya ako. Chingwu, pinatawad mo na ako, tama ba? Pinaaalala ko lang sa'yo na maaari na nating kunin ang sertipiko ng diborsyo ngayong araw. Ngayong hapon, 3:00, magkita tayo sa harap ng tanggapan ng mga mamamayan. Kung hindi ka magpunta, hindi ka patatawarin ni Ministro Lu. Si Ministro Lu? Sinusulit mo pa talaga ang utang na loob ni Ministro Lu sa'yo para puwersahin tayong mas mapabilis ang diborsyo? Oo, bakit? May problema. Su Chingwu, hanggang kailan ka pa mag-iingay? Napakarami ko nang isinuko. Huwag mo namang abusuhin ang kabaitan ko. Fulin, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Tapos na tayo. Matatanda na tayo. Hindi ba magandang bigyan natin ang isa't isa ng dignidad? Kung hindi, kung aabot pa talaga sa punto ni Ministro Lu, ikaw lang ang masasaktan. Binabantaan mo ba ako? Ikaw ang nagbabanta sa akin. Wala bang kahit kaunting bagay sa bahay na ito na gugustuhin mong manatili? Su Chingwu? Wala. Ang pamilya Fu ay palaging kulungan lamang na pumipigil sa akin. Masaya ako. Nakatakas na ako. Sige, dahil ganoon ang sinabi mo, 3:00 ng hapon, magkita tayo sa Civil Affairs Bureau? Sige, magkita tayo. Su Chingwu, hindi ko hahayaang umalis ka sa akin ng mabilis. Isusuko mo ba ako? Hindi ako naniniwala na isusuko mo ang nanay ko. Alin, anong ibig mong sabihin? Hindi mo kailangang malaman. Ma, sa hapon, makakapigil ka ba kay Su Chingwu? Nakasalalay lahat sa iyo. Si Fulin ay pumayag ng napakabilis. Talagang lumampas ito sa aking inaasahan. Baka may masamang balak siya. Huwag kang mag-alala, sasama ako sa iyo noon. Hindi niya kayang gumawa ng gulo. Oho. Sige, pumunta muna tayo sa bahay mo. Oho. Fulin, talagang kinukulit mo ako. Bakit ka nandito? Su Chingwu, ano ang relasyon mo kay Bai Shijing? Bakit kanya sinundo kagabi? Nakipagtalik ka ba sa kanya? Kung gusto mong magwala, sa bahay ka magwala. At saka, kung maglalakas loob ka pang bastusin ako, maniniwala ka ba kung ngayon, bigla kitang bibigyan ng sakit sa tiyan para halos mamatay ka sa sakit? Su Chingwu, alam ko na, hindi ka basta-basta makikipagrelasyon sa iba. Nagpapakabanal ka para sa akin, hindi ba? Su Chingwu, nagkamali ako, hindi kita iiwan. Hindi ka rin iiwan ni nanay. Hindi ka iiwan ng pamilya, Fu. Huwag kang masyadong umasa. Hindi ako nagpapakabanal para sa kahit sino. Hindi ako kasing baba mo, na mahilig mga liwa, bago ko makuha ang divorce papers. Hindi ako papayag na makita mo ang kahit. Anong pwedeng ipanira mo sa akin sa hinaharap? Bakit mo ba ako gustong diborsiyuhin? Akala mo ba kapag diniborsyo mo ako, pakakasalan ka niya? Huwag kang mangarap, gusto lang niya ang galing mo sa medisina, hindi ka niya mahal. Ako lang ang nagmamahal sa iyo. Paano mo nalaman? Gusto ko lang ang kanyang kasanayan sa medisina? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, napakaganda niya at may kakayahan. Karapat dapat sa pinakamagandang okasyon, kayang magluto, at may kakaibang kasanayan sa medisina, bakit hindi ko siya magugustuhan? Pero, isa lang siyang babaeng taga-nayon, paano siya magiging karapat-dapat sa inyong pamilya, Bay? Iyan ay ayon lang sa iyong pag-iisip. Kapag umalis siya sa inyong pamilya, Fu, maraming gustong pakasalan siya sa kung saan-saan. At saka, ikaw ang hindi karapat-dapat sa kanya.
Kung wala siya, isa ka pa ring dukhang doktor hanggang ngayon. Paano nangyari iyon? Nag-aral ako sa prestihiyosong universidad bilang medikal na estudyante. Dati mo siyang tinulungan ng palihim? Ang mga nakaraang taon. Pwede ko bang sabihin? Sige, hayaan siyang tingnan ang kanyang sarili sa salamin. Tingnan kung anong klaseng tao siya. Magkasabwat kayong dalawa. Anong ibig sabihin nyo? Hindi mo pa ba naiintindihan? Kung wala si Su Qingwu, isa ka pa ring walang kwentang taong umaasa sa iba hanggang ngayon. Ano? Si Su Qingwu? Linawin mo ang iyong sinasabi. Ano bang ibig sabihin nito? Noong nagsimula kang magtagumpay sa negosyo, hindi dahil may isang misteryosong panauhin na nag-invest sa iyo, kundi si Su Qingwu, siya, ipinagbenta niya ang kanyang pinakamamahal na bahay. Ano? Ako ay isang mga gamot sa Luofu. Ang prinsipyo ko ay manggamot at huwag magpabayad. Pero ang guro ko ay nagbigay sa akin ng isang lugar para manirahan. Ito ay 2 marangyang mansyon na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Mayroong isang taong nagsabi dati, mamuhunan ng 10 bilyong piso para itatagko ang pribadong ospital ni Fu. Ito ba ay galing sa iyo? Oo, tama. Ang pangalan ng investor ay Linda Hai. Siguradong pamilyar ka sa pangalang ito. Siya ang tatay ni Lin Peiyu. Naku, niloko ako ni Lin Peiyu. Dati, sinabi niya na siya ang kumuha ng puhunan na ito mula sa pamilya Bai at malaki ang naitulong ng kanyang ama. Peiyu, maraming salamat sa iyo. Mula ngayon, mayroon na rin akong sariling ospital. Hindi ko na kailangang tignan ng iba bilang isang kawawang trainee. Dahil iyan sa labis na paghanga ng aking ama sa iyong talento, kaya kanya tinulungan. Siyempre, kailangan mo akong alagaan ng mabuti para suklian ang kabaitan ng aking ama sa pagsuporta sa iyo. Natural lang iyan. Basta gusto mo, ako ang direktor, ikaw ang asawa ng direktor. Iyan ay sapat na. Hindi pwede, tatawagan ko siya para tanungin. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Kahit na alam mo talaga ang totoo, o nagkukunwari ka lang, wala akong pakialam. Kung may natitira ka pang konsensya, ngayong 3:00 ng hapon, pumunta ka sa Civil Affairs Bureau at makipagdiborsyo ka sa akin. Qingwu, nagkamali ako. Si Lin Peiyu ang nanloko sa akin. Lin Peiyu, naglakas loob kang linlangin ang aking pasasalamat sa iyo. Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Ang asawa ng aking pamilya, Fu. Tanging si Su Qingwu lamang. Ginangbay. Ang ayos na ganito. May masaya bang okasyon sa bahay? Ang anak ko na bihirang umibig. Ngayon ay magpo-propose at magtatapat ng pag-ibig sa kanyang magiging manugang. Si CEO Bai? May nagugustuhan na siya? Anong pamilya kaya ang dalaga? Hindi niya naman sinabi. Pero sabi niya, ito ang kanyang tagapagligtas. Ang babaeng matagal na niyang lihim na minamahal sa loob ng 10 taon. Iniisip ko, ang taong iyon, siguro ay anak din ng isang kilalang pamilya. Ma, may kaunti akong alam dito. Ang taong iyon ay isang henyong manggagamot at napakaganda niya. Talaga? Napakabuti. Kung mayroon tayong manugang na henyong manggagamot, hindi na tayo mag-aalala sa sakit ng buong pamilya. Manugang na henyong manggagamot? Hindi kaya si Su Qingwu? Paano mangyayari yon? Si Su Qingwu ay isang pinaglumaan lamang ni Fulin. Siya ba ang karapat-dapat magpakasal sa pamilya Bai? Binibining Bai? Sino po ang sinasabi ninyong henyong doktor na nag-aral sa ibang bansa at may doktorado sa medisina? Isa siyang tradisyonal na doktor at siya ang tanyag na Luo Fu Yi Xian. Ano? Si Su Qingwu pala? Binibining Lin? Binibining Lin? Bakit ka ganyan? Wala. Oh, nakalimutan ko bigla ang regalo ng aking ama para kay Tia Bai. Ginangbay, alam kong may congenital intestinal agenesis kayo at madalas kayong magkaroon ng sakit sa tiyan. Ang 1000 taong gulang na ginseng na ito ay espesyal na binili ng aking ama. Kung iinumin ninyo ito na may kasamang tubig, mababawasan ang sakit ninyo. Pinahahalagahan ni Binibining Lin. Narinig kong may pasyente dito sa lungsod na may congenital intestinal agenesis tulad ko. Nang kumain siya ng lugaw na ginawa ni Luo Fu Yi Xian, hindi na siya nasaktan. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Bakit si Su Qingwu na naman? Hindi ko siya hahayaang maging manugang ng pamilya Bai. Kung hindi ang pagpatay ko sa kanyang anak, sigurado akong gagantihan niya ako. Walang ganyan, tita. Yang sinasabi ninyong si Lo Fu, ang banal na doktor, may naririnig ako tungkol sa kanya. Isa lang siyang mayayabang na tao. Ano? Mayayabang na tao? Anong nangyayari? Ginangbay, hindi ninyo alam. Itong si Lo Fu, ang banal na doktor, ay si Su Qingwu. Siya ang dating asawa ng vice-presidente ng ospital ng Fu. Siya yung sinasabi nyo na pasyenteng may congenital na kakulangan sa bituka ay si Fu Lin. Ano ang sinasabi mo? Ang taong gusto ng aking anak ay pala ex-wife ng iba? Ginangbay, Binibining Bai, hindi ninyo alam kung bakit na-divorce si Su Qingwu ay dahil sa inabuso niya ang kanyang biyenan. Hindi nirerespeto ang kanyang biyenan na lalaki at ang pinakamahalaga, hindi siya makapagkaanak.
Paano nangyari ang ganoong bagay sa mundo? Paano may ganoong kasamang babae? Ang ganoong klaseng tao, karapat dapat ba siyang maging divine doctor? Para lang akitin ng ibang lalaki, ang mga pinagsasasabi niyang yan ay walang saysay. Kung tunay siyang divine doctor, paano siya magpapakasal kay Fulin na yan? Huwag na nating pag-usapan kung siya ba talaga ang divine doctor. Kahit na totoo siyang divine doctor, kung hindi siya gumagalang sa kanyang biyenan na babae, hindi gumagalang sa kanyang biyenan na lalaki, itong dalawang dahilan pa lang, hindi siya makakapasok sa aming bahay ng pamilya Bai. Ano ang hindi paggalang at kawalang hiyaan? Sige, Eng-Eng. Fu ay nagkaroon ng demensya sa katandaan. Ito ay dahil ayaw siyang pagsilbihan ni Su Qingwu si Lola Fu. Kaya sa galit, itinulak niya si Lola Fu mula sa hagdan at nabasag ang kanyang utak. Sinabi ng pamilya Fu na ito ay demensya. Iyon ay para takpan ng kahihiyan ng pamilya. Grabe, kawalang hiyaan. Ngayong narito ako, ang ganitong masamang babae. Huwag na huwag mong isipin na makakapasok sa bahay ng pamilya Bai. Mama, ang Divine Dr. Luofu, inimbita ko. Ginyang. Bye. Ako si Su Qingwu. Nabalitaan kong mayroon kang congenital gastrointestinal disease. Narito ako para ipagluto ka ng nakapagpapagaling na pagkain. Hindi na kailangan ng nakapagpapagaling na pagkain. Anong uri ng tao ang hindi namin kayang imbitahin kung may nagplano ng masama? Para ako ay magdusa ng husto, ang libreng tanghalian na ito ay masyadong mahal. Mama. Patawad? Sumasama ang pakiramdam ng tiyan ni Mama. Hindi siya maganda ang pakiramdam. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Ayos lang. Sa unang pagkikita pa lamang, si Gen-Eng. Bai ay ayaw na sa akin. Siguradong may nagsabi sa kanya ng masasamang bagay. Ang nauna sa amin ay isa lamang. Si Lin Peiyu iyan. Napadaan lang ako para magdala ng ginseng kay Madam Bai. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Isa pa, ang daming manloloko sa tradisyonal na medisina. Hindi naniniwala si Madam Bai sa tradisyonal na medisina. May masama ba roon? Shijing, dati sinabi mong magpo-propose ka ngayon sa babaeng matagal mo nang gusto. Kung ganyang klaseng babae, hindi na kailangan. Ma, ano ba yung sinasabi mo? Dito si Qingwu para magluto ng nakapagpapagaling na pagkain para sa iyo. Masakit ang tiyan mo. Pilit ka lang umiinom ng pain reliever, hindi nito nalulutas ang ugat ng problema. Ang tradisyonal na medisina lang ang makapagpapagaling yan. Ang babaeng tulad nito nasasaktan pa ang sarili niyang biyanan. Paano ko kakainin ang luto niya? Dali alisin mo siya dito. Sa bawat segundong nakikita ko siya, nandidiri ako. Ma, saan mo naman narinig ang chismis na iyan? Palaging marespeto at mapagmahal si Qingwu kay Madam Fu. Kailan niya sinaktan si Madam Fu? Kumalat na itong balita. Pinagtatakpan mo pa siya. Nabighani ka ba niya? Tandaan mo, ang manugang ko sa pamilya Bai. Pwedeng sinuman, pero hinding-hindi ang babaeng tulad niya. Ma, hindi po ganyan. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Madam Bai, hindi ko alam kung bakit ganyan ang inyong pagkamuhi sa akin. Dahil binigyan ako ng pamilya Bai ng malaking pondo para makagawa ng gamot. Kaya ako nandito para gamutin kayo. Ito ang gamot na binago ko. Sadyang binuo para sa mga taong may congenital gastrointestinal diseases. Isa lang ang inumin mo at hindi ka nasasaktan sa susunod na atake mo. Mama, Dahil hindi naman ako kailangan ni Ginang Bai, aalis na ako ngayon. Pero, nagpapasalamat pa rin ako sa tulong ng pamilya Bai. Sandali lang. Shijing, kahit anong sabihin mo ngayon, hindi ko siya tatanggapin. Ma, ang sinasabi ng isang tao ay isang panig lamang. Tamang-tama, lahat ng kasangkot ay nandito ngayon. Bakit hindi mo tanungin ang ibang kasangkot kung ano ang sinabi nila? Fulin, tamang-tama, may ilang tanong ako sa iyo. Magpo-propose si Bai Shijing kay Su Qingwu. Kung ayaw mong maging maayos ang buhay niya at laging nasa ibabaw mo, sumunod ka sa akin at siraan si Su Qingwu. Binibining Bai. Ginoong Bai. Ano ang gusto ninyong itanong? Fulin, ang iyong negosyo ngayon, hindi ba si Su Qingwu ang nagpondo noon? Hindi. Ayaw mong magsabi ng totoo, ano? Sige, kung gayon, pababangkrutin ko ang Fu's Hospital. Iniisip mo ba na ang nangyari noon, wala akong ebidensya? Huwag mo akong piliting ipukpok sa mukha mo ang ebidensya. Opo. Dahil inamin mo na si Su Qingwu ang nagpondo sa iyo, ibig sabihin, hindi masamang tao si Su Qingwu. Sadyang nagbulag-bulagan lang siya, nakita ka.
isang manggagansyo na nagtaksil sa kasal, nakipagsabuatan sa kabit, at nagpalaglag ng bata. Kabit? Sino ang kabit? Binibining Bay. Hindi po ganoon. Lin Peiyu, simula ngayon, formal nang itinitiwalag ang iyong ama sa Bai Corporation. Ikaw at ang iyong ama, hindi na makakapaghanap buhay sa industriyang ito. Ginoong Bay. Bakit? Bakit po? Dahil lang, ang investment na ibinigay ni Su Qingwu kay Fulin noon ay niloko mo at sinabing kayo ng tatay mo ang kumuha. At habang hindi pa sila naghihiwalay, kayo ay nagkaanak bago ikasal. Inakala ng lahat sa labas na kayong dalawa ang mag-asawa, habang si Su Qingwu ay nag-aalaga ng biyenan sa bahay at kinamumuhian ni Fulin at ng kanyang ama. Ginoong Bay, problema namin ito. Hindi mo na kailangan ipangalandakan dito. Hindi lang dito ko ipangangalandakan. Sa susunod, sino man ang mang-insulto kay Su Qingwu ulit, ipangangalandakan ko ito kung saan-saan para malaman ng lahat kung anong klase kayong mga manloloko, lalaking manloloko at babaeng manloloko. Nakuha nyo na ang lahat ng benepisyo, pero sa huli ay sinisiraan nyo si Su Qingwu na hindi gumagalang sa biyenan, mas masahol pa kayo sa hayop. Kung ganoon, nagkamali ako kay Su Qingwu. Ma, tanungin mo si Fulin, sa loob ng maraming taon, noong may sakit siya, hindi ba siya nakain ng lugaw na gawa ni Su Qingwu kaya siya gumaling? Si Su Qingwu, siya ba si Luo Fu Yisian na nagligtas kay Kalihim Lu? Fulin anak, totoo ba ang sinasabi ng anak ko? Opo. Hay naku, ikaw, Lin Peiyu. Naglakas loob kang lokohin ako. Hindi ba si Su Qingwu ang nagligtas kay Lu Buzhang? Mahirap pa ring sabihin. Gusto rin sana naming iligtas siya noon. Sige. Kung gayon, tatawagan ko ngayon si Lu Bushang kung personal na aaminin ni Lu Buzhang na si Su Qingwu ang nagligtas sa kanya, ipagagawa ko kayong pulubi buong pamilya. Baizong, alam ko na ang mali ko. Ako po ang nagsinungaling. Ma, nakita at narinig mo ba? Sinasamantala nila ang kabaitan ni Su Qingwu. Patawad, Luo Fu Yixian. Nakinig ako sa paninira. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa aking ginawa kanina. Bay Furen, ayos lang po. Sisihin na lamang ang dalawang iyan na nagkakasundo sa kasamaan, walang kahihiyan. Su Qingwu, ikaw ay isang babaeng pangalawang beses ikinasal. Huwag mong isipin na magkakaroon ng lalaki na magkakagusto sa iyo. Huwag ka nang mangarap na makapasok sa isang mayamang pamilya. Fulin, akala ko dati, isa ka lang lalaking madaling magpalit-palit, ngunit ngayon ko lang nakita na napakasama pala ng iyong ugali. Nandidiri ako na minahal kita noon. Su Qingwu, ginagawa ko to dahil mahal kita. Hindi mo ba nakikita? Umuwi ka na kasama ko. Ayusin ko ng maayos si Lin Peiyu. Alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag ka nang magsalita pa. Ngayon agad, pumunta na tayo sa tanggapan ng civil registry. Ngayon din makipag-divorce ka sa akin. Kung ayaw mong pumunta, tatawagan ko mismo si Ministro Lu at papipilitin kanyang makipag-divorce sa akin. Hindi! Ay naku, patay. Siguradong galit na sa akin si Miss Su. Yung inihanda kong proposal para sa kanya, ni hindi pa nagsisimula, ako pa ang nakasira. Ano na ang gagawin ko? Ano pa nga ba? Bilisan mo at habulin mo siya. Mag-sorry ka ng maayos sa magiging manugang mo. Kung hindi, magiging binata habang buhay ang anak mo. Sige, dali! Arin, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Huwag mo akong iiwan. Lin Peiyu, ang lahat ng kasinungalingang sinabi mo sa akin noon, alam ko na lahat. Pinandidirihan na kita. Tandaan mo, kahit maghiwalay pa kami ni Su Qingwu, hindi pa rin kita matatanggap. Su Qingwu, hindi ko hahayaang lumayo ka sa akin. Sa natitirang mga taon ko, babayaran ko lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa'yo. Hintayin mo ako. Mahal kong manugang, miss na kita. Ma, bakit po kayo narito? Miss na kita. Ayaw na ba sa akin ng manugang ko? Ma, bakit ko po kayo ayaw? Ma, tumayo ka lang muna dyan ng maayos. Fulin, bakit mo hinayaan si nanay na mapunta dito para magpakahiya? Qingwu, gusto ko lang ipaalam sa iyo kung gaano ka kahalaga kay nanay. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon, okay? Kahit para lang sa kapakanan ni nanay. Kung magising si nanay at malaman niya na ganito ang ginawa mo sa kanya, tiyak na pagsisisihan niya na ipinanganak kanyang anak. Fulin, hindi ka ba talaga marunong magpakatao? Su Qingwu, ikaw ang hindi marunong magpakatao. Alam mong hindi kayang mabuhay ni nanay nang wala ka? Napakahalaga ba talaga ng karera mo? O kaya naman, gusto mo lang makasama siya? Kaya, pilit mong gustong makipagdiborsyo? Wala siyang kinalaman dito. Huwag mong isali ang walang sala. Noong hindi pa tayo naghihiwalay, iniwan mo si nanay para makipagkita sa kanya ng lihim. Sasabihin mo pa ba na hindi mo siya gusto, Su Qingwu? Binibini, bakit ka ganyan? Hindi ba't malinaw na pagtataksil ito? Hindi ako nagtaksil. Ikaw, Ginang, mag-ingat sa iyong pananalita. Kung hindi,
idedemanda kita ng paninirang puri. Hindi ba pagtataksil kahit sa isip lang? Binata, ang kanyang mga mata ay nakadikit na sa kanya. Ikaw, White Shijing, anong ginagawa mo? Kami ni King Wu ay magkaibigan lamang. Siya naman, gamit ang masamang paraan na ito, paninirang puri, ito ang kabayaran. At ikaw din, ngayon ang araw na nagkautang ka sa iyong sarili. Huwag mong sisihin ang iba. Anong gusto mong gawin? Mga Ginoo, pakinggan ninyo ako. Kami ng Miss Su na ito ay magkaibigan lang, bagaman nililigawan ko siya. Pero ito ay pagkatapos lamang. Siyang pumirma sa diborsyo. Samantala, si Mr. Fully na ito, nagtaksil siya sa kanyang asawa at pinagbuntis ang kabit. Inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo ang tiyan niya. Ganyan talaga ang ganyang tao? Huwag titingin. Huwag tingnan. Hindi lang para malaman ng lahat kung paano kayo nagkukunwari, kundi para malaman din ng lahat kung gaano kayo kasama. Nahanap ko na ang video ng iyong pagpapalaglag noong araw na iyon. Gusto mo bang ipapalabas ito para masira ang kanyang reputasyon? tamang-tama. Hirap na hirap akong makahanap ng ebidensya na pwedeng magpahirap sa kanya. Sakto itong ebidensya. Nasa album lahat. Bakit mag-isa kang nagpapatingin? Nasaan ang asawa mo? Medyo abala siya. Palabasin ang pasyente sa loob. Masama ang pakiramdam ni Peiyu. Patingnan niyo muna siya. Ginang, babayaran ko ng 3 beses ang pinsala. So, King Wu? Bakit ka nandito? Hindi mo pala ako pinapunta? Dahil ba may iba kang asawa ng direktor at anak dito sa ospital? Abat naglakas loob kang saktan ako. King Wu. Ang anak ko. Fulin, maghiwalay na tayo. Umalis na talaga? Isang ulilang babae mula sa probinsya. Sumunod sa iyo ng 6 na taon. Madaling nakahanap ng koneksyon. Handa talagang magdiborsyo? Babalik siya sa bilang ng 3. 3. 2. 1. Diyos ko, at pinalaglag pa ang asawa, at inalagaan pa ang kabit. Sira ulo talaga. Ikaw na lalaki na hindi na gusto ng aso. May gana ka pang makipagbalikan? Bakit hindi ka na lang mamatay, ha? King Wu, ang tagal na nun. Bakit hindi mo pa rin iniiwan? Nag-aalala lang ako sa katawan mo na baka hindi kayanin, mahirap magbuntis. Kaya ako natatakot na. Natatakot na mahirapan ako, kaya naghanap ka ng ibang magbubuntis para sa akin. Kung gayon, ang epekto ng pagkalaglag ko ay nararapat lang. Fulin, ang baboy mo. Ang sinabi mo ngayon, mas nakakadiri ka pa kaysa sa uod. King Wu, nagkamali ako. Kung mapapatawad mo ako, pabubuntisin kitang muli sa anak natin. Okay? Arin, ano ang sinasabi mo? Hindi ba sabi mo, ako lang ang karapat-dapat magdala ng anak mo? Kaya ang ibig mong sabihin ay magiging ina-inahan ako sa anak niya? Hindi. Basta gusto mo, pwede mong alagaan ang anak niya o kaya siya na lang ang mag-alaga. Sinabi na niya dati. Hindi niya habol ang pakakasalan ako. Gusto lang niya magkaroon ng anak, kaya niya ako nilapitan para dito. So Chingwu, nananaginip ka. Hinding-hindi ko papayagan na tawaging nanay ang anak ko sa iyo. So Chingwu, panaginip mo yan. Hinding-hindi ko papayagan na tawagin ka ng anak ko na nanay. Huwag kang mag-alala, wala akong panahong alagaan ng anak mo. Bukod pa rito, hindi ko rin papayagan ng anak ko na makipagkumpetensya para sa mana ng anak sa labas ng iba. Kung gayon, gagawa ako ng testamento at sa huli, lahat ng mana ay sa iyo, Lin Peiyu at ang kanyang anak. Huwag na silang umasa na makakuha, kahit 1 sentimo. Fulin. Ang babaeng iyan talaga ay sumpa. Dahilan kung bakit nasasaktan ngayon si Arin ako at ang bata. Papatayin kita. Arin. Fulin, paano mo ako nagawang saktan? Kung hindi dahil sa iyo noon, na ipinilit mong manghiram ako ng lahi, paano kaya nasira ang pamilya ko? Ngayon, dalhin mo ang iyong anak sa labas at magpalaglag ka. Kung hindi, ako mismo ang gagawa niyan. Magpapalaglag. Basta umalis ka sa buhay ko. Babalik sa akin si Chingwu. Fulin, hayop ka. Isa akong hayop, kaya kailangan kong magbago. Babayaran ko ang lahat ng ito? Chingwu, dati hindi kita naprotektahan ng maayos. Simula ngayon, hindi ko hahayaan na saktan ka ni Lin Peiyu maski kaunti. Bumalik ka sa akin, pwede ba? Fulin, mukhang maliwanag na sa akin ngayon. Hindi mo pala talaga alam kung nasaan ang pagkakamali mo. Akala mo ba na kapag sinisisi mo ang lahat sa babae, patawarin kita?
Simula pa lang, ang may kasalanan talaga ay ikaw na masamang lalaki. Ang pakikiapid ni Lin Peiyu sa iyo at ang pagkakaroon ng anak ay masama, ngunit sa pagkuha niya sa iyo na ganyang uri, parang kabayaran na rin sa kanya. Pero bakit ikaw ay nakaligtas ng malinis? Ikaw talaga ang ugat ng lahat ng gulo. Tama si Qingwu, kung hindi dahil sa Alzheimer's ng nanay mo, na kailangan ng mag-aalaga, umalis si Lin Peiyu sa bansa. At ayaw niyang manatili sa bahay para alagaan ang asawa at anak, kung hindi, paano mo mapapakasalan si Qingwu? Pinakasalan mo siya, para lang gawin siyang katulong sa bahay, anong karapatan mo ngayong pigilan siya? Ay, isa pala siyang oportunistang lalaki. Kadiri, ang baho. Ineng, wag na wag mo siyang patawarin. Ang lalaking ganito na gusto ang lahat, pati itong masamang lalaki, sa pader lang siya magiging kalmado. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya patatawarin. Hindi kailanman sa buhay na ito. Bukod pa rito, tatanggalin ko ang lahat ng mahuhusay na doktor sa kanyang ospital. Simula ngayon, sa syudad na ito, wala nang pwesto ang Fus Hospital. Ano? Tatanggalin ang lahat ng doktor ng Fus? Bakit? Dahil ako ang Divine Dr. Luofu. Dahil sila ang lahat ng pinadala ko para tulungan si Fulin na magsimula ng kanyang negosyo. Ano? Ang ibig mong sabihin, dati hindi makahanap ng magagaling na doktor ang ospital, tapos biglang dumagsa ang mga doktor, ikaw ang tumulong? Tama. Imposible. Talagang imposibleng mangyari yan. Kahit pa may malaking reputasyon ka sa tradisyonal na medisina, mga top-level Western doctors sila. Kung gayon, patutunayan ko sa iyo. Ipagbigay alam sa lahat ng traditional at Western doctors, umalis na sa Fus Hospital, bumalik sa Research Institute. Manager, lahat ng doktor nag-resign na. Lahat sila ay ipinadala ng Divine Dr. Luofu. Ano? Nagkolektibong umalis ang mga doktor sa ospital? Sila ay ipinadala ng Divine Dr. Luofu? Ating Qingwu? Hindi ko alam noon. Ikaw pala ang tumulong. Akala ko si Lin Peiyu, nakabalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Iyon ang dahilan kung bakit sila naakit. Kaya ako? Tama na. Huwag ka nang maghanap ng dahilan. Ngayong araw ay narito ako para tapusin na ang lahat sa pagitan natin. Magpadiborsyo na tayo kaagad. Ayoko ng kahit isang segundo pa na makasama ka. Hindi pwede. Ayoko kang hiwalayan kahit mamatay ako. Ayaw mong magdiborsyo? Kung gayon, bangkarote. Kapag naging pulubi ka, papakawalan ko na lang na parang bula ang pagkawala mo. Mas mabuti pa ang nabalo kaysa sa diborsyo, hindi ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit para sa aking biyanan, hindi ko hahayaang maging pulubi siya. Inay, huwag kang matakot. Kapag naimbento ko na ang gamot laban sa demensya, makakabalik ka na sa iyong katinuan. Bago iyon, hindi kita pababayaan. Inay, huwag ka sanang magising. Para na rin sa ikabubuti ng iyong anak. Fulin, ikaw. Nanay, huwag kang gumising. Para na rin ito sa ikabubuti ng iyong anak. Fulin, ikaw. Mangrap ka! Kahit hindi muna matagumpay sa pagde-develop si Qingwu, ayos lang. Kung ayaw niyang iwan ang matandang ginang, sama-sama silang ikakasal at sasama sa aming pamilya bay. Lola, itay, inay, ate, Ginang bay, ginoong bay, binibining bay. Bakit po kayo nandito? Dumating kami para suportahan ka? Sira ulo, halos isa na kaming pamilya. Kung hindi ka namin poprotektahan, sino ang poprotekta sa iyo? Ano? Ay naku, pagdating sa pag-ibig, kayo ang pinakamababagal. Kanina pagpasok mo, hindi mo ba napansin na halos wedding venue na ang aming bahay? Ang setup? Kung hindi lang sana itong mga few family na ito, ay nanggulo. Kanina pa sana nag-propose si Xi Jing sa'yo. Pero plano niya, pagkatapos mong mag-divorce, doon mismo sa civil registry kanya yayayain. Sa ganoong kaimportanteng okasyon, paano naman kami hindi makaka-attend? Hindi ko akalaing matigas pa rin ang ulo ng mga Fu family. Huwag kang mag-alala, mag-divorce ka lang. Ngayon, bukod kay Lubujang na sumusuporta sa iyo, lahat kami sa pamilya Bai ay susuporta sa iyo. Kung magtatangka pa si Fulin na magloko, ay kaagad naming ipapahamak ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Lin. Salamat, maraming salamat talaga. Sa loob ng maraming taon, ibinigay ko ang lahat sa pamilya ni Fu, pero parang normal lang sa kanila iyon. Kayo lang ang kumikilala sa akin bilang kapamilya. Maraming salamat talaga. Ay anak, malapit na tayong maging isang pamilya. Bakit ka pa ganyan magsalita? Gago kang apo? Umabot na sa ganito ang usapan, hindi ka pa mag-propose agad? Ay,
Gago, ilang 10 taon pa ba ang hihintayin sa buhay? Kung hindi ka pa magmamadali sa pagpo-propose, baka makidnap ng iba ang asawa mo. Maghihintay ng 10 taon? Ito, anong nangyayari dito? Chingwo, 10 taon na ang nakakaraan. Iniligtas mo ako mula sa kamandag ng ahas. Mula noon, ipinangako ko na ikaw lang ang papakasalan ko sa buhay na ito. Nang maglaon, pinakasalan mo si Fulin, kaya wala akong nagawa kundi maghintay. Ngayon, magdidiborsyo ka na. Maaari mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ikaw pala. Ako nga. Ako palagi. Maaari ko bang ipagpalit ang 10 taon kong paglilihim ng pag-ibig sa iyo para sa pagkakataong alagaan ka? Hindi ako pumapayag. So Chingwo, hindi ba't sinabi mo lang kanina na hindi mo iiwan ang nanay ko? Hanggat hindi pa siya gumagaling. Hindi ka maaaring makipaghiwalay sa akin. Lalaki ka pa ba? Ginagamit mo ang sarili mong ina para manakot? Kung ako ang nanay niya, magigising ako dahil sa galit sa kanya. Palamunin. Huwag mong apihin ang manugang ko. Mama, nagising ka na? Chingwo, ako ang naging dahilan ng paghihirap mo. Ang anak kong halimaw ang sumira sa iyo. Mama, wag po kayong magsalita ng ganyan. Na nagising ka, napakabuti. Ito ay dahil sa galit sa walang galang na anak na ito. Kahit na may demensya ako nitong mga nakaraang araw, hindi ko nakalimutan ang iyong mga sakripisyo. Chingwo, patawad, kami, ang pamilya Fu, ang humihingi ng tawad sa iyo. Mama, hindi mo yan kasalanan. Ginang, nakikita kong isa kang makatwirang tao. Si King Wu ay labis na nagdusa sa inyong bahay sa loob ng maraming taon. Maaari mo ba siyang bigyan ng kaunting kaligayahan? Pakisuyo, kumbinsihin mo ang iyong anak na bitiwan siya. Hindi mama, mahal ko si King Wu. Hindi ko siya bibitawan. Kung hindi ka makikipagdiborsyo ngayon, mamamatay ako sa harap mo. Hindi lang kita ipagkakait kay Chingwu, kundi ipapabalita ko rin na pinatay mo ang nanay mo. Mama. Huwag mo akong tawaging mama. Mula nang mawala mo si Chingwu, wala na akong anak na walang hiya na katulad mo. Narinig mo ba? Walang sumasang-ayon na guluhin mo si Chingwu. Kung matalino ka, magdiborsyo ka na agad. Kung hindi, gagamitin ko ang aking paraan. Ikaw at ang iyong ama ay parehong talagang bata pa ako. Naghirap ako para sa kanya sa buong buhay ko. Sa huli, binugbog niya ako hanggang sa magkaroon ako ng demensya. Siya ay araw-araw na nagpapakasaya sa labas. Ni hindi man lang ako inalagaan ng isang araw. Kahit ikaw, ang sarili kong anak. Iniis mo lang pakasalan si Chingwu upang alagaan ako. Ngayon, kasama ko si Chingwu, lalabas kami sa kapaitan ng Fujiya. Makikipagdiborsyo rin ako sa tatay mo. Hiwalayan ko rin ang iyong ama. Ano? Huwag kang magsayang ng laway. Pumunta ka na ngayon at pirmahan. Kung hindi, itatakwil kita. Hindi. Sa wakas, nakita ko na isa kang halimaw na hindi karapat-dapat mahalin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pananatilihin ang batang ito. Hindi ko hahayaang dumaloy sa kanya. Ang iyong makasariling, nakakadiring G. Maghiwalay na tayo. Hindi. Ina? Ayokong makipaghiwalay. Ina. Manahimik ka. Hindi ka karapat-dapat banggitin ang pangalan ng aking mahal na manugang. Sa mga nakaraang taon, kahit nagkaroon ako ng demensya, naaalala ko pa rin ang lahat ng nangyari. Ngayon na ang oras para singilin kita. Mula ngayon, hindi na kita anak. Itatakwil na kita. Mamuhay ka habang buhay kasama ang iyong nakakadiring ama. Mga lalaking tulad ninyo, hindi karapat-dapat magkaroon ng asawa. Ina. Ahenho, magpakasal na tayo. Pangako ko, habang buhay kitang mamahalin, hindi kita pababayaan kailanman. Bagaman nabigo ako sa isang kasal dati, pero ang 10 taon na pag-aalay, karapat-dapat ng isang pagkakataon. Kahit na matanda na, naniniwala ako na maaari pa rin akong magkaroon ng lakas ng loob na makipagdiborsyo tulad ni Ginang Fu. By Shijing, handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Ahenho, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Ang kasalan dapat na gaganapin sa bahay ay biglang naging pagpapakasal sa Civil Affairs Bureau. Ang tamis naman yan. Halika nga at halikan mo siya. Kiss, 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 kiss.
Binibining Su Chingwu, sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, handa ka bang samahan si Ginoong Bai Shijing sa sukat dusa? Opo. Kung gayon, Ginoong Bai Shijing, sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, handa ka bang samahan si Binibining Su Chingwu sa sukat dusa? Opo. Ngayon, ipagpalit ng ikakasal ang singsing at opisyal na maging mag-asawa. Teka, Guro. Su Chingwu, naaalala mo pa ba kung bakit ko kinumpis ka ang iyong karayom noon? Nakalimutan ko ang aking misyon at pinakasalan si Fulin. Kung gayon, tatanungin kita ulit, magpapakasal ka ba kay Bai Shijing at muling kakalimutan ang iyong misyon? Naku, kung pipiliin ni Chingwu si Shijing, hindi ba kukunin ang mga pilak na karayom niya at palalayasin siya sa aming paaralan? Kagalang-galang na manggagamot. Kami pong pamilya Bai ay taos-pusong nagmamahal kay Su Chingwu. Nakikiusap ako. Huwag mong kunin ang kanyang pilak na karayom at huwag mo ring palayasin siya sa sekta. Bai Shijing, kung papakasalan ka ni Su Chingwu, mapapalaya siya sa sekta at simula noon ay hindi na niya maaaring gamitin ang titulong Luo Fu Yisian. Magiging isang ordinaryong tao, kaya handa ka pa rin bang pakasalan siya? Siyempre, pumapayag ako. Kahit ano pa ang katayuan niya, ang mahal ko ay siya mismo, walang kinalaman sa kanyang pinanggalingan. Pero, kung pakakasalan niya ako na magiging dahilan para mawala ang lahat ng gusto niya, mas pipiliin kong tahimik siyang protektahan habang buhay. Hindi, Guro. Kahit magpakasal ako, hindi ko pa rin kakalimutan ang aking misyon. Hindi ako mananatili sa bahay lang bilang isang karaniwang may bahay. Lalabas pa rin ako upang magpagaling at tumulong sa mga tao, at maglalakbay upang gamutin ang sinuman. Kaya, Guro, pakiusap, huwag mong kunin ang aking mga pilak na karayom o palayasin ako sa sekta. Hemp, ikinasal ka na nga't hindi man lang ako inabisuhan? Kakapanakot ko lang iyon kanina para magkaroon ka ng leksyon. Guro. Dati, si Fulin ay hindi isang mabuting tao. Kaya kinuha ko ang iyong karayom at hindi ka pinayagang magpakasal. Ngunit si Bai Shijing ay isang taong karapat-dapat pagtiwalaan ng buong buhay. Narito ang guro para pagpalain ka. Salamat, Guro. Kaya pala, isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Ngayon, naayos na ang hindi pagkakaintindihan. Mangyaring magpalitan ng singsing ang ikakasal at opisyal na maging mag-asawa. Mabuhay! Ang pagmamahal sa isang tao ay kahit gaano man karaming pagsubok ang kanyang pinagdaanan, basta makarating siya sa akin, buong puso ko siyang tatanggapin at magiging mapalad ako. Ang tunay na pag-ibig ay pagsuporta at hindi ang ikulong ang isang nagniningning na tao sa bahay. Naway lahat ng kababaihan ay huwag kailanman talikuran ang kanilang mga kakayahan, huwag talikuran ang kanilang karera, at manatiling isang nagniningning na tao magpakailanman.